Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 941 hanggang 955. Kabanata 941. Sa kanyang nakaraang buhay ng masayang ang mahigit 40 taon ng kanyang buhay, 2.5 babae lang talaga ang tumuntong sa buhay ni Jasper. Ang isa ay si Wendy, ang babaeng hindi maabot at tuluyang nakalimutan, ngunit ang kamay ay kasalukuyang hawak niya. Ang isa pa ay si Penelope Hunt, na higit niyang hinanakit kaysa sa Gracia. Gayunpaman, pareho silang naputol ang pakikipag-ugnay, iniwan ang isa't isa upang mamuno sa kanilang sariling buhay. Ang natitirang kalahati ay ang manipis at maislan na figurang nasa harapan niya. Malinaw na naalala ni Jasper na Tiffany ang pangalan ng babaeng ito. Sa past life niya, ang unang pagkikita nila ay sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Jasper. Si Tiffany ay hinatasan ng isang mentor sa kanyang unang araw bilang isang trainee at ang mentor na iyon ay si Jasper. Ang walang muwang at inosenteng si Tiffany ay clumsy sa kanyang trabaho at madalas na pinapagalitan ni Jasper, gayunpaman, nanatiling optimistic at confident ang dalaga. Si Tiffany lang ang nagpapadala kay Jasper ng isang bowl ng hangover stew matapos itong malasing sa pakikisalamuha. Parang alarm clock, siya lang ang magpapaalala kay Jasper na inumin ang gamot niya sa oras kapag siya ay may sakit. Ito ay isang bagay na hindi ginawa ng kanyang sariling asawa na si Penelope Hunt. Si Tiffany ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ina ay namatay sa panganganak habang ang kanyang ama ay isang alkohol, kaya siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay umaasa lamang sa isa't isa. Hindi lang niya kailangan suportahan ang sarili, kailangan din niyang palakihin ang kanyang nakababatang kapatid. Siya ay gumagawa ng mga kakaibang trabaho mula noong high school at ibinigay ang pagkakataong mag-aral sa unibersidad pagkatapos niyang magtapos. Pumasok siya sa trabaho sa murang edad para lang maipagpatuloy ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang pag-aaral. Sa kasamaang palad, hindi nakuha ng mabait na babae ang magandang pagtatapos na nararapat sa kanya. Naalala ni Jasper na si Tiffany, na ilang taon nang masipag sa kumpanya, ay hindi nakayanan ang makulimlim na gawin ng kumpanya at pumunta sa Big Boss para magreklamo kahit na sinubukan siyang pigilan ni Jasper. Sa huli, nagbitiw si Tiffany. Nang makaalis ang tandang babae, niyakap siya nito at sinabing gusto niya ito. Gayunpaman, may asawa na si Jasper noon at mayroon silang 7 hanggang 8 taong agwat sa edad, kaya't palaging tinuring siya ni Jasper na parang kapatid. Paano kaya sila magkakatuluyan? Matapos maghiwalay sa maulan na gabing iyon, kinaladkad ni Tiffany ang kanyang bagahe at umalis, hindi na muling nagpakita sa buhay ni Jasper. Sa sandaling ito, dim ang mga ilaw, gayunpaman ay kitang-kita niya ang dalagang mukhang mas bata at mas binata kaysa sa naaalala niya. Siya ay mahiyain na nagtatago sa isang sulok tulad ng unang pagkakataon na nakilala siya nito, masyadong natatakot na magsalita. Sinenyasan niya si Daryl at ang iba na maghintay ng ilang sandali habang naglalakad siya sa crowd papunta kay Tiffany. Nagsimulang tumibok ang mga puso ng grupo ng mga waitress na inatasan ng kanilang amo na tumayo sa entrance para salubungin ang mga bisita nang makita nilang naglalakad si Jasper. Pinagpapantasyahan nila na papalapit sa kanila si Jasper at iniisip kung ito na ba ang pagkakataon nilang maging Cinderella. Ang lahat ng mga kabataang babae ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumayo ng tuwid, na naghihintay kay Jasper sa pag-asang lalapit ito sa kanila. Pero si Tiffany lang ang nagtangkang umiwas sa isang tabi nang mapansin niyang dumiretso si Jasper sa kanya. Tumayo si Jasper sa daraanan ni Tiffany at diretsyong nakatingin sa kanya. Nang makita ni Jasper ang kanyang naguguluhan at walang magawang mukha, ang kanyang casual na kasuotan, at pinong kagandahan, sinabi ni Jasper, "Nagkita tayong muli." Muli. Ang mga salitang iyon ay natulala sa maraming tao, at maging si Tiffany ay medyo nataranta. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Noritas City at ilang araw pa lamang ito sa kanyang trabaho.
Bago ito, nakatira siya sa kanayunan kasama ang kanyang kapatid. With her small social circle, sigurado siyang hindi pa niya nakilala si Jasper. Kilala ba natin ang isa't isa? Tanong ni Tiffany sa malambing na boses. Ang kainosentehan ni Tiffany ay napangisi ng iba pang waitress. Kung sila man, aaminin nila ito kahit nakilala nila siya o hindi. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa kanila na makisali sa mga malalaking shot. Ang babaeng nayo na ito ay walang alam at walang ideya kung ano ang napalampas niya. Oo at hindi, napabuntong hininga si Jasper. Naalala niya noon na siya ay muling nagkatawang tao. Dala niya ang mga alaalang iyon, ngunit nakita siya ni Tiffany, na nakatayo sa harap ng kanyang mga mata, bilang isang ganap na estranghero. Hindi niya ito kilala, kaya paano niya sasabihin ang tungkol sa kanilang nakaraan? Waitress ka ba dito? Tanong ni Jasper. Nahihiyang tumango si Tiffany at sumagot, yes, I joined 2 days ago. Wala pa akong alam pero gagawin ko ang lahat. Nang makita ang energetic na binibini, tumawa si Jasper at sinabing, good. Naniniwala akong gagawa ka ng maayos. Sa sandaling ito, lumakad na si Daryl at ang iba pa. Nagtataka namang tumingin si Daryl kay Tiffany at saka kay Jasper, nag-aalangan na magsalita. Mukhang dati siyang kaibigan na kilala ko. Ito ay wala. Tere, pasok na tayo, sabi ni Jasper. Pagkasabi nun, ngumiti si Jasper ng paumanhin kay Wendy at ngiting tugon naman ng huli. Marami ring tanong si Wendy. Mula sa intuition ng kanyang babae, masasabi niyang iba ang pakikitungo ni Jasper sa dalaga. Ibang-iba ang pagmamahal niya sa kanya. Gayunpaman, natitiyak ni Wendy na ang pagmamahal na ito ay hindi ang uri ng isang lalaki kapag nakakita siya ng isang magandang babae. Sa kabila ng kanyang maraming pagdududa, hindi siya nagtanong. Alam niyang ipapaalam ito ni Jasper sa kanya kung kinakailangan. Kung hindi siya nagpaliwanag, dapat may mga dahilan siya para gawin iyon. Bukod dito, hindi si Jasper ang uri ng lalaki na mahuhulog sa mga magagandang babae. Kaya naman, labis na gamaan ang loob ni Wendy at lubos na nagtiwala kay Jasper. Magkahawak kamay silang pumasok sa restaurant. Sumugod si Daryl para maabutin sila habang si Jonas ay isang hakbang sa likuran. Sinulyapan niya ang bahagyang natatakot na si Tiffany nang may pagtataka, at may kislap sa kanyang mga mata. Tinanong niya, regular ka bang waitress dito? Bilang unang sangay sa Norritos City, si Jonas ay ambisyoso at determinadong mag-shoot sa katanyagan. Dahil dito, ang mga posisyon sa restaurant tulad ng supervisor at manager ay napuno ng mga sinanay na confidants na dinala niya mula sa kanyang bayan. Ilang ordinaryong waiter lang ang na-recruit sa lokal. Yes, Mr. Jonas, pidgel na sagot ni Tiffany. Mula ngayon, ikaw na ang magiging assistant manager, sabi ni Jonas, pahiwatig sa manager na siya ring pinagkatiwalaan ng kanyang mga mata. Siya ang manager. Malamang kilala mo siya. Alamin kung paano pamahalaan ang restaurant mula sa kanya. Magtrabaho ng husto. Pagkasabi ng mga katagang iyon ay sumugod si Jonas para maabutin si Jasper. Si Tiffany, na biglang sinuwerte, ay hindi pa nakakabalik sa kanyang katinoan nang mapalibutan siya ng mga naiinggit at nakakainggit niyang mga kasamahan. Napatingin ang manager sa hanggal at inosenteng babae sa harapan niya at mamantong hininga. Ito ay kapangyarihan, tama. Binati lang siya ng lalaking iyon at sinabing para siyang matandang kaibigan na kilala niya, ngunit sapat na ang kanyang mga salita para gawing assistant manager ang hanggal na batang babae na ito na kagagaling lang sa kanayunan. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng karanasan, baka siya pa ang pumalit sa posisyon bilang manager. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 942. Mr. Lane, na-renovate ang buong restaurant batay sa standardized requirements para sa lahat ng Hello Hotpot branches. Ang lahat ay idinisenyo upang lumikha ng komportableng kapaligiran sa kainan para sa mga customer. Gayun din, ang Hello Hotpot ay nakatuon sa serbisyo sa customer. Sa tingin ko, bilang isa sa mga pinakasikat na industriya sa domain ng serbisyo, ang industriya ng pagkain at inumin ay sulit na gawin. Ngunit ang mga domestic na negosyo ay hindi pa natatanto na ang mga customer ay hindi lamang nangangailangan ng pagkain na may amoy, hitsura, at lasa, kailangan din silang maingat na alagaan kapag dining in.
Kailangan nating ipadama sa kanila ang kasiyahan mula sa pagtrato bilang mga superior at hayaan silang tamasahin ang serbisyong ibinibigay ng mga waiter at waitress. Ito ang pinakamalaking natatanging punto na nagtatakda sa Hello Hotpot bukod sa iba pang mga hotpot restaurant at maging sa iba pang mga negosyo sa industriya ng pagkain at inumin. Ipinakilala ni Jones kay Jasper ang mga natatanging punto at pakinabang ng Hello Hotpot, na tila nangangati siyang ibuhos ang lahat ng nilalaman mula sa kanyang utak at ilatag ang mga ito sa kanyang harapan. Lumingalinga si Jasper habang naglalakad, panakanak ang tumatango. Mas alam ni Jasper ang mga natatanging puntos ng Hello Hotpot kaysa kay Jonas mismo. Ganyan ba talaga kasarap ang Hello Hotpot? Sa totoo lang, katamtaman lang ang pagkain. Bagamat ang naging matagumpay nito ay ang napakaseryosong serbisyo nito. Habang ang ibang mga negosyo sa industriya ng pagkain at inumin ay nag-iisip na magluto ng mas masarap na pagkain, lubos na alam ni Jonas ang katotohanan na mahirap ibigay ang panlasa ng lahat. Kahit na ang pinakamahusay na chef ay hindi maaaring magluto ng ulam na nagustuhan ng lahat. Sa makatuwid, kumuha siya ng ibang diskarte at nagsimula sa serbisyo. Pagkatapos, nagtagumpay ang Hello Hotpot. Sa tuktok nito, ang tatak ng Hello Hotpot ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, at sa maluwalhating reputasyon ng Hello Hotpot, nakalista rin si Jonas sa nangungunang 50 pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa. Ang pagpasok sa isang listahan ng ranggo na tulad nito ay hindi nangangahulugan ng anumang makabuluhang bagay, ngunit hindi bababa sa pinatunayan nito na si Jonas ay, noong panahong iyon, ay nakatayo na sa mas mataas na lugar sa mundo ng negosyo kung saan siya ay napapangiti sa dumaan na eksena sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, iilan lang ang nakakaalam na may problema ang personalidad ni Jonas. Gayunpaman, wala itong kinalaman kay Jasper. Gaano man siya ka-arrogant, hindi inisip ni Jasper na kaya niyang sakyan si Jonas pagkatapos ng kanyang reincarnation. Tungkol naman sa kanyang pinsan, makahulugang tumingin si Jasper kay Daryl. Nasa panganib siya. Paano makakalaban ng isang matandang ibong tulad ni Jonas ang isang fresh graduate na nagsimula ng sariling negosyo na wala pang 2 taong karanasan sa pagtatrabaho? Alam niya sa pamamagitan lamang ng makita kung paano walang humpay na nagsasalita si Jonas sa buong oras nang hindi nag-iiwan ng pagkakataon para magsalita si Daryl na hindi kapantay ni Daryl si Jonas. Gayunpaman, wala ring masabi si Jasper tungkol dito. Pinsan man niya o nakababatang kapatid, may kanya-kanya silang landas na tatahakin. Walang paraan para matulungan sila ni Jasper habang buhay. Ang kanilang kakayahang umunawa at lumaki ay nakasalalay sa kanilang kapalaran. Kung hindi umintindi at lumaki si Daryl, dapat bang idiin ni Jasper ang ulo ni Jonas at gawing boss si Daryl? Medyo maganda. Tumango si Jasper, sa wakas ay nagbigay ng kanyang komento. Sa tingin ko mayroon kang talagang mga makabagong ideya at ito ay ganap na magagawa. Ang industriya ng pagkain at inumin ay naiiba sa ibang mga industriya. Ang pagtutustaw sa lahat ng panlasa ay isang problema na umiral ng napakatagal na ang nakalipas, hindi pa banggitin sa isang malakihang chain ng restaurant. Kung tututukan lang natin ang pagkain, hindi natin mabubusog ang lahat, pero kung maayos nating pinangangasiwaan ang ating serbisyo at hanggat disente ang pagkain, lagi nating makukuha ang pabor ng karamihan. Ang mga salita ni Jasper ay tumama sa ulo. Kahit na mas bata si Jasper sa kanya, labis na hinangaan ni Jonas si Jasper sa sandaling ito. Oo naman, siya ay karapat-dapat sa reputasyon para sa pakikipagsapalaran sa isang pangunahing industriya sa napakabata edad. He needed only to say a few words at nasabi na ni Jasper ang iniisip niya. Mas higit akong kumpiyansa pagkatapos mong makilala, Mr. Lane, tuwang-tuwang sabi ni Jonas. Pagkatapos ng isang tumawa, sinabi ni Jasper, gaya ng sinabi ko, wala akong masyadong alam tungkol sa industriya ng pagkain at inumin. I only invested this time kasi Daryl wants to start his own business. Nakinig ako sa kanyang ideya at naisip ko na ito ay talagang mabuti. Agree din ako sa concept mo Mr. Jonas kaya naman nag-invest ako ng pera. Gayunpaman, hindi ako makikialam sa mga partikular na operasyon ng restaurant. Gawin na ninyo ang kailangan ninyong gawin. Itong pinsan kong ito ay walang karanasan at maaaring maging immature sa paghawak ng ilang bagay. Ang karanasan ay maaaring palaging may pan mula sa proseso ng pagdurusa ng mga pagkalugi. Ang lahat ng ito ay mga walang kabuluhang bagay.
Naranasan mo na ito, Mr. Jonas. Maari mo ba siyang bigyan ng kamay? Nang marinig ang paalala ni Jasper, binilisan ni Jonas ang pagsabi, huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Ituturing ko si Daryl na parang sarili kong kapatid. Natutuwa akong marinig iyon, tumawa si Jasper at sinabi, tungkol sa Hello Hotpot, bukod sa lahat, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa maagang yugto ng pag-unlad nito sa Southeast Province. Kung kailangan mo ng puhunan, bibigyan kita ng kapital. Kung kailangan mo ng prestihiyo, bibigyan kita ng prestihiyo. Ang tanging bagay na hinihiling ko sa iyo ay manatili sa kung ano ang nais mong gawin sa unang lugar at gawin ang iyong makakaya. Marahil si Jasper lang ang nakakapagsabi ng ganoong katapangan at matatayog na salita sa Southeast Province at talagang nananatiling tapat sa kanyang mga salita. Sa sobrang tuwa ni Jonas ay namula ang mukha. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang ginintoang at nakasisilaw na landas na nagpapakita ng sarili sa kanyang harapan. Tuwang-tuwang sabi niya, huwag kang mag-alala, Mr. Lane, tiyak na hindi kita pababayaan. You mean way, tinuro ni Jasper si Daryl at makahulugang sinabi. Haha, mariing tumawa si Jonas para itago ang awkwardness. Oo, kami. Matapos maglibot sa lugar, pinutol ni Wendy ang kanilang pag-uusap. Tapos ka na ba? I'm starving to death, hindi nasisiyahang sabi ni Wendy kay Jasper. Tinapik ni Jasper ang noo niya. Masyado akong nakatutok sa pakikipag-usap kaya nakalimutan ko. Gutom na siguro ang baby ko. Tara na, maghanda ng hotpot para sa amin. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakain nito and I really miss it. Parehong naging waiter sina Boss Jonas at Daryl. Personal na nag-set up ng hotpot at naghahanda ng mga pagkain para kay Jasper. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Jasper sa kanilang labis na saloobin. Bukas mo ngayon, maraming mga bagay na kailangan mong hawakan, kaya huwag magtagal sa paligid namin. Aayusin natin. Tretuhin mo na lang kaming mga ordinaryong customer. Matapos itaboy ang dalawa, dinala ni Jasper si Wendy sa sauces area at nakangiting sinabi. Subukan mo itong mga sarsa. Ang pagkaing dagat at mainit na sarsa ay mga lihim na recipe mula sa bayan ni Jonas. Nabalitaan ko na malaki ang ginastos ni Jonas para makuha ang mga recipe na ito. Tingnan natin kung gaano ito kaiba sa mga hotpot sa Norritos City. Habang pumipili ng mga sarsa sina Jasper at Wendy, malakas na pagmumura ang narinig mula sa katabing mesa. Pagkatapos, narinig ni Jasper ang isang mahina at malambing na boses ng babae na sumisigaw sa takot, na sinundan ng tunog ng pagbagsak ng mga pinggan sa lupa. Tiffany. Agad namang lumingon si Jasper para tignan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 943. Maraming publisidad ang ginawa sa mga unang yugto bago ang pagbubukas ng Hello Hotpot ngayon. Kasabay ng katotohanan na ang Hello Hotpot ay matatagpuan sa sentro ng downtown ng pinakamataong at pinakamasiglang lugar, pati na rin ang promosyon na inaalok sa araw na ito, maraming mga customer ang dumating upang sumali sa kasiyahan. Kakabukas pa lang nila para sa negosyo noon pa lang pero ang Hotpot Restaurant na may mahigit 150 tables ay 70% hanggang 80% na puno. Ganun pa man, may dumagsa pa ring mga customer. Nagkaroon ng kaguluhan nang tumaas ang dami ng customer. Malinaw, hindi pa rin sanay si Tiffany sa posisyong assistant manager kaya naman nang mapansin niyang short-handed ang lugar ay agad siyang sumugod para tumulong. Bilang resulta, lumitaw ang mga problema sa sandaling ihatid niya ang unang talahanayan ng mga customer. Wow! Ang ganda ng hotpot restaurant na ito. Even a random waitress is so gorgeous, nakangiting pang-aasar ng lalaki kay Tiffany. *me, ang ganda niya talaga. Nagulat naman ang isa pang lalaki nang makita si Tiffany. Hoy, napakarilag. Ano ang monthly salary mo sa pagiging waitress dito? Medyo nabigla si Tiffany sa tanong nito. Na-promote lang siya bilang assistant manager at pinakamasaya sa kanyang pagtaas ng sweldo, kahit na walang nagsabi sa kanya kung magkano ang dagdag na makukuha niya. Kaya naman, tapat lang ang naisagot ni Tiffany. Ang paunang bayad ko ay $800, pero ginawa lang akong assistant manager ng amo. Hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang matatanggap ko. Assistant manager. Nakangiting sabi ng lalaki, na-promote ka bilang assistant manager noong waitress ka pa lang sa unang araw ng trabaho mo.
Natulog ka ba sa amo mo? Bagamat walang muwang si Tiffany, hindi iyon nangangahulugang hinamon siya sa intelektual. Matapos marinig ang mali siya sa tanong, mabilis na tumugon sa galit si Tiffany, hindi. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Hindi. Hehe. Kakaibang tawa ang pinakawalan ni Magnus Khan habang nakatitig kay Tiffany na naguguluhan at namumula ang mukha sa galit. Ang malisyosong pagnanasa sa kanyang puso ay lumaki ng walang hanggan. Sino ang makakaalam? Gayunpaman, ang iyong orihinal na sweldo ay $800 lamang. Ngayong ikaw na ang assistant manager, bibigyan ka ng $2,000 ng higit pa. Ito ay mas kaunti kaysa sa pera na ginagastos ko sa pagpapalaki ng aking alagang aso. Bakit hindi mo iwan ang trabaho mo sa assistant manager at sundan mo ako? Ibibigay ko para sa iyo at bibigyan kita ng $3,000 sa isang buwan. Paano na? Hinawakan ni Tiffany ang mahabang mukha at sinabing, hindi, gusto ko ang trabaho ko ngayon. Ngumisi si Magnus. Yun ay dahil hindi mo nakita kung gaano kastig ang buhay ng isang mayamang tao. Ano ang magagawa mo sa ilang libong dolyar na ito? Kahit na itapon mo ang pera na iyon sa lupa, hindi ako mag-abala na yumoko para kunin ang mga bayarin. Baka sumunod ka sa akin. Wala kang kailangang gawin, hayaan mo lang akong sirain kagabi-gabi. At kung masaya akong niloloko ka, bibigyan kita ng pera. Iyan ay higit pa sa sapat para mamuhay ka ng mayaman. Hehe, hindi makukuha ng ibang babae ang ganitong pagkakataon kahit anong pilit nila. Ano pang hinihintay mo? Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, inabot ni Magnus ang kamay ni Tiffany. Gayunpaman, binawi kaagad ni Tiffany ang kanyang kamay, at sa kasamaang palad, ang maruming kamay ni Magnus ay napunta sa gilid ng ilalim ng kaldero. Ang ilalim na gilid ng pinainit at kumukulong kaldero ay gawa sa metal, at ang pagluluto ng isang piraso ng karne ay tatagal lamang ng ilang minuto. Sa sandaling dumampi ang kamay niya sa gilid, naramdaman niya kaagad na parang may nakaharang na bakal sa kamay niya. Binawi niya ang kanyang kamay matapos siyang sumigaw. Habang galit na winawagayway ni Magnus ang kanyang kamay, tinitigan niya ng masama si Tiffany. F***B***H, how dare you saktan ako? Tiffany was struck dumb by the plot twist and explained in a hurry, hindi ko sinasadya. Ikaw ang nagdiin ng kamay mo. Ay, ano ang dapat kong gawin? Galit na galit si Magnus at umungol, ano ang dapat mong gawin? Isang kagaya mong hindi mo kayang bayaran ang isang hibla ng buhok ko. Ito na ang magiging katapusan mo, F***. Pagkasabi noon ay itinaas ni Magnus ang kanyang kamay para sampilan si Tiffany. Kahit nakataas ang kamay niya ay hindi ito bumagsak. Napahawak kasi si Jasper sa palso niya. Lumingon si Magnus at nakita niya si Jasper na blanko ang ekspresyon ng mukha. Nagmura si Magnus, darn it, sinong tanga ito? How dare you stop me kapag tinuturuan ko ito ng leksyon? Sa sandaling ito, hinailan ni Wendy si Tiffany pabalik pagkatapos masaksihan ang buong proseso at labis na nagalit. Ang mga ganyang away ay dapat ipaubaya sa mga lalaki. Tiyak na natakot ka, hindi ba? Tanong ni Wendy kay Tiffany. Si Tiffany, na malapit nang umiyak, ay mabilis na umiling na para bang nakilala niya ang kanyang tagapagligtas. Sabi niya, hindi. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam na magiging ganito ang mga pangyayari. Ano ang dapat kong gawin? Sisiguraduhin kong tatanggalin ako ng amo. Inalo siya ni Wendy at sinabing, huwag kang mag-alala, okay lang. Hindi ka tatanggalin ng boss mo. Makinig ka, marami kang makikilalang nakakasukang tao na ganyan sa labas. Dapat mong matutunan kung paano protektahan ang iyong sarili. Halatang-halata na sa simula pa lang ay may masamang intensyon siya. Hindi mo kailangang maging madali sa isang tao na ganoon. Nakaramdam ng ginhawa si Tiffany matapos marinig ang sinabi ni Wendy. Matigas niyang tinanggo ang kanyang ulo ngunit puno pa rin siya ng gulat na hindi siya makapagsalita. Ang pinakamalaking pag-aalala niya sa ngayon ay na-offend niya ang isang customer. Sinabi sa kanya ng kanyang amo na kahit pag-alitan siya ng mga customer, dapat ay tanggapin niya ito ng nakangiti at hindi dapat magsimula ng alitan sa customer kung hindi siya ay masibak. Pinahahalagahan niya ang kanyang trabaho at ayaw niyang matanggal sa trabaho. Bilang isang lalaki, hindi mo lang sinubukang kumuha ng kalayaan sa isang babae,
ngunit sinubukan mo rin siyang saktan pagkatapos mong mabaygo siyang hawakan. Wala kang pakialam sa batas, di ba? Matamlay na sabi ni Jasper. Humiwalay si Magnus sa pagkakahawak ni Jasper at ngumisi, sinong tanga ito? Hindi ko kailangan na turuan mo ako kung paano gawin ang mga bagay. Magwala ka o bash you up. Bash up ako. Tumawa si Jasper, unti-unting nanlamig ang ekspresyon niya. Maraming tao ang interesadong gawin ito ngunit walang nagtagumpay, upang sabihin ang hindi bababasa. Bakit hindi mo ako subukan? Bumaba ang tingin ni Magnus kay Tiffany at saka kay Wendy. Agad siyang namangha. Oo, si Tiffany ay napakarilag, ngunit siya ay hindi pa ganap na nasa hustong gulang na babae, kaya't siya ay bahagyang mas mababa sa mga tuntunin ng kagandahan ng babae. Tulad ng isang namumulaklak na bulaklak, hindi pa ito ang oras para mamukadkad siya. Iba si Wendy. Bilang numero 1 dilag sa Southeast Province ngayon, paanong ang isang lalaking tulad ni Magnus ay makakalaban sa kanyang kagandahan? Hoy, eto pa ang mas maganda. Wow, bata, sinusubukan mong gumanap na bayani sa harap ng mga babaeng ito. Mag-ingat ka dahil bugbugin kita ng husto na hindi mo man lang alam kung paano ka namatay. Ngayon magwala ka at hindi na ako makikigulo dito. Pero mananatili ang dalawang babaeng ito, naririnig mo ba ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 944. Ito ang unang pagbubukas ng branch ng Hello Hotpot ngayon, kaya maraming customer sa paligid. Ang kaguluhan ay matagal nang umaakit sa atensyon ng maraming tao, na karamihan sa kanila ay nagpapaypay ng apoy at nanonood sa pangyayari. Ang ilan ay nanguuyam pa. Naging yelo ang ekspresyon ni Jasper matapos marinig ang sinabi ni Magnus. Sa sandaling ito, isang sumugod sina Daryl at Jonas. Nagkaroon namang narinig nila ang sinabi ni Magnus. Kung tutuusin, si Daryl ay isang binata. Lubos niyang hinangaan ang kanyang pinsan na si Jasper at itinuring niya itong idolo. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, naramdaman niyang kumulo ang kanyang dugo at nagmamadaling umakyat para suntukin si Magnus sa lupa. Nang si Daryl, ang amo ng restaurant, ay sumuntok sa sarili, nagulo ang buong lugar. Bumagsak ang ekspresyon ni Jonas nang hinawakan niya ang nagulat at nagtatakang manager, na nagutos, "Bilisan mo, ayusin mo ang lahat ng mga tauhan na patahimikin ang mga customer at subukan ang iyong makakaya na huwag ipaalam ang balita tungkol dito. Kung hindi, magsasara ang aming restaurant sa loob lamang ng isang araw." Pagkasabi noon, sumugod si Jonas papunta sa magulong eksena. Sa oras na ito, sina Daryl at Magnus ay naging gusot sa isa't isa. May kasamang kaibigan si Magnus, at nang malapit nang matalo si Daryl sa laban, dumating si Julian. Diretso at malinis ang mga galaw ni Julian. Nang makapasok si Jonas, kontrolado na ni Julian ang buong sitwasyon. "Okay ka lang ba?" tanong ni Jasper kay Daryl. Napabuntong hininga si Daryl, "Okay lang ako. Ang mga lalaking tulad niya ay sadyang kasuklam-suklam. Nararapat silang bugbugin. Hindi ka nagkakamali, pero ito ang iyong restaurant at iyong unang araw ng negosyo. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa masamang publisidad?" tanong ni Jasper. "Anong masamang publisidad? Kung ang Hello Hotpot ay sapat na mabuti, kung gayon kahit na ito ay nakakaapekto sa aming customer base ngayon, maaari pa rin naming mabawi ang pagkalugi sa lalong madaling panahon o huli. Kung ang Hello Hotpot ay kakilakilabot, kung gayon ang mga bagay ay mananatiling pareho ang mangyayari ngayon." Mataas ang tingin ni Jasper kay Daryl matapos marinig ang sinabi nito. Kahit na bata pa si Daryl at walang karanasan, may potensyal siyang maging matagumpay na negosyante. Magandang punto iyan, puri sa kanya ni Jasper at lumapit kay Magnus. Sa sandaling ito, si Julian ay nakakapit kay Magnus at sa kanyang kaibigan na parang may dalang sisiw sa bawat kamay. F***, hilingin mo sa iyong aso na bitawan ako, naririnig mo ba ako? Nang makita niya si Jasper na naglalakad, si Magnus ay sumigaw ng galit na galit at marahas. "How dare you hit me? Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ang chairman ng Self-Regulatory Council ng Food and Beverage Industry. Pwede niyang isara itong katangahang hotpot restaurant mo anytime." Makinig, hindi pa ito tapos. Kung hindi magsara ang tanggang hotpot restaurant na ito, hindi ko tatawaging Magnus ang sarili ko. Ang Self-Regulatory Council ng Industriya ng Pagkain at Inumin.
It sounds really dope, matamlay na sagot ni Jasper. Maraming industriya sa bansa ang nagtaguyod ng pangangibabaw sa merkado at ang kompletong pag-alis ng gobyerno sa mga industriyang nangangasiwa. Kaya naman, bukod sa ilang mga administratibong pag-aproba at pag-audit ng buwis, ang mga industriya ng serbisyo tulad ng industriya ng pagkain at inumin ay kadalasang pinamamahalaan ng mga self-regulatory council na itinatag ng industriya mismo. Bagamat ang mga self-regulatory council ay hindi kabilang sa anumang organisasyon ng gobyerno, mayroon silang malaking awtoridad. Maaari silang magsagawa ng mga pagsusuri sa mga tindahan sa ilalim ng kanilang nasasakupan anumang oras. Kung may natuklasan silang anumang mga problema, maaari silang magbigay ng mga utos para sa mga may-ari na ayusin ang mga problema. Kung hindi ito pinansin ng mga tindahan o kung ang mga problema ay sapat na malubha, pagkatapos ay iuulat ito ng mga self-regulatory council sa gobyerno, na iiwan ito sa mga opisyal upang malutas ang problema. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang titulo ng chairman ng isang self-regulatory council ay talagang nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ang mga opisyal na nakaupo sa upuan ng county ay hindi maaaring mag-order ng mga tao sa paligid tulad ng konseho. Higit pa rito, ito ay isang superior na nagkataong namamahala sa kanilang negosyo. Kahit na sa opinyon ni Jasper, ito ay lubos na walang silbi. Wala siyang ideya kung sino ang chairman ng Self-Regulatory Council ng Food and Beverage Industry dahil hindi sapat ang qualified na lalaking ito para makilala siya. Natatakot ka ba ngayon? Hindi makita ni Magnus ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Jasper. Ngumisi siya. Iniisip na tulad ng lahat ng nakasakit sa kanya noon, iihirin ni Jasper ang kanyang pantalon. Sa sandaling binanggit niya ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Huli na ngayon, darn it, sa tingin mo ay makakasakit ka ng sinuman. Hindi ka ba talaga mayabang? Sa wakas ay napagtanto mo na na-offend mo ang maling tao, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung gayon. Walang silbi ang pagsisisi ngayon. Tiyak na aabot ako sa ilalim nito. Hehe, malaki siguro ang ginastos mo para magbukas ng hotpot business dito ha. Sayang nga lang at kailangan itong magsara sa unang araw ng operasyon. Ito ang makukuha mo sa panggugulo mo sa akin. Tanong ni Jasper kay Magnus, sinasabi mo bang walang kwenta ang paghingi ko ng tawad ngayon? Natiyak na kukunin mo ang iyong ama na isang chairman upang isara ang aming negosyong hotpot. Paghingi ng tawad. Histeryosong tumawa si Magnus. Pasensya na asterisks ako. Kung ang paghingi ng tawad ay gumana, ang mundo ay magiging payapa na ngayon. Idiot ka. Na-realize mo sa wakas na maling tao ka pala nakipagkulitin, ha? Gusto kong makita ang pagmumukha mong ito. Sampilan mo ako. Panatilihin ang pagpindot. Kung ganyan ka kakayanin, bakit hindi mo pa ako suntukin, ha? Sure, kung yan ang gusto mo. Dahil sa sinabi ni Jasper, napatulala si Magnus. Kung pumunta sila ayon sa normal na script, si Jasper ay dapat na nag-iisip ng mga paraan upang makiusap sa kanya para sa awa sa ngayon, na nag-aalok sa kanya ng mga nilalaman at kababaihan sa pag-asa na makuha ang kanyang kapatawaran, hindi ba? Ano ang ibig niyang sabihin sa kung iyon ang gusto mo? Hindi nagtagal, alam na ni Magnus ang ibig sabihin nito. Narinig niyang sinabi ni Jasper kay Julian, narinig mo ba ang hiling niya? Hindi pa ako nakarinig ng ganoong katawa-tawang nagsasalita. Gusto niyang may manakit sa kanya. Kung ganon, bubusugan natin siya. Saktan mo siya. Patahimikin mo siya at itapon sa labas. Hindi ako makapaniwala na nakabangga ako ng isang taong iyon kapag sinusubukan kong kumain. Nakakasira ng gana. Biglang nanlaki ang mga mata ni Magnus, halos iniisip niya na mali ang narinig niya. Napasigaw siya, nasisiraan ka na ba ng bait? Matapang ka pa para sampilan ako. Hindi ka ba natatakot na mapahamak kita? Oo, natatakot ako. Nagkibit balikat si Jasper. Sa makatuwid, magagawa ko lamang ang aking makakaya upang matupad ang iyong kahilingan at mapasaya ka. Marahil sa ganoong paraan, magiging maganda ang iyong kalooban at pabayaan mo ako. Halos tumawa ng malakas ang mga nanood. Sa kabilang banda, kitang-kita ni Daryl at Jonas ang kilig sa kanilang mga mukha habang nakatitig kay Magnus. Hindi man lang sila nag-alala sa mga kahihinatnan nito dahil alam nilang si Magnus ang nakipagkulitan sa maling tao, hindi si Jasper.
Sinubukan ni Magnus na magsalita pero tinakpan ni Julian ng tuwalya ang bibig. Total, sinabi ni Jasper na tumahimik siya. Kinurot ni Julian ang magkabilang panga ni Magnus at ng kanyang kaibigan gamit ang kanyang mga daliri, na agad na na-dislocate. Pagkatapos ay kinaladkad ni Julian si Magnus at ang kanyang kaibigang palabas ng hotpot restaurant habang sila ay nagpakawala ng hindi maintindihan iyak. Sa sandaling ito, naglakad na si Jasper papunta kay Tiffany. Aniya, alright, it's all settled now. Hindi mo kailangang matakot. Napaluha si Tiffany. Paanong hindi siya matatakot? Maging ang amo ay personal na nakipag-away dahil sa kanya. Naisip niya na ito na ang katapusan niya. Siya ay tiyak na masibak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 945. Walang nagseryoso kay Magnus at sa iba pa. Matapos hilingin kay Julian na paalisin sila, dinala ni Julian sina Wendy at Tiffany pabalik sa silid kung saan siya kumakain. Samantala, ipinagpatuloy ni na Daryl Lane at Jonas Yale ang pagbati sa mga bagong customer nang hindi nagpapahinga. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang insidente ay natakot sa ilang duwag na mga customer. Bilang mga boss ng restaurant, obligasyon nilang harapin ang sitwasyong ito ng mag-isa. Sa silid, sinabi ni Tiffany sa kanila ang tungkol sa kanyang personal na karanasan ng walang anumang reserbasyon matapos siyang tanungin ni Wendy tungkol dito. Si Wendy, na hindi kailanman nakaranas ng kakulangan sa pagkain, damit, o pagmamahal ng ama mula pagkabata, ay nabigla nang malaman niya na si Tiffany ay ipinanganak sa gayong pamilya. Nakabasa ako noon ng balita kung gaano kalungkot ang mga anak ng mahihirap na pamilya. Ang mga ganitong kwento ay palaging napakalayo sa akin. Ngayon, napagtanto ko na ang mga bagay na ito ay nangyayari sa buong paligid ko. Paano kaya nagkaroon ng ganoong ama? Higit pa riyan, kailangan mo talagang magtrabaho para kumita ng pera para sa tuition fee ng iyong kapatid. Hindi ka ba nahihirapan? Likas na mabait at maamo si Wendy. Matapos malaman ang tungkol sa karanasan ni Tiffany sa buhay, agad siyang nakaramdam ng habag sa kanya. Hindi ito mahirap, gayunpaman, naisip ni Tiffany na ito ay normal. Ganyan na kami noon pa man. Bagamat madalas akong magutom noong bata pa ako, may kakayahan na akong kumita ng pera ngayon. Kaya ko nang pakainin ang sarili ko ngayon. Isa pa, ang mga matatanda sa nayon at ang mga guro. Mula sa paaralan ang lahat ay nagtrato sa akin ng napakahusay. Napalunok si Wendy nang marinig niya ang sinabi ni Tiffany. Marahil, sa pananaw ni Tiffany, ito ay isang magandang araw hanggat hindi siya kailangang magutom. Kung kaya niyang bayaran ang kanyang mga bayarin sa paaralan at makapag-aral, magiging malapit na sa perpekto ang buhay para sa kanya. Gayunpaman, ito ang lahat ng pangunahing pangangailangan ng isang ordinaryong tao na nabubuhay sa mundong ito. Big Sis Schuler, tatanggalin ba ako ng boss ko? Iniisip pa rin niya ang kanyang trabaho hanggang ngayon. Nakuha ko ang trabahong ito pagkatapos dumaan sa maraming paghihirap at pakikibaka. Itinalaga pa ako ng boss ko bilang assistant manager. Gayunpaman, nagdulot ako ng problema sa unang araw ng trabaho. Paano kung hindi na niya ako payagan na magpatuloy sa pagtatrabaho dito? Sabi ni Tiffany na may pag-aalala sa mukha. Sinulyapan ni Wendy si Jasper at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang boss mo mamaya. Hindi ka niya sisisihin. Kain muna tayo, sabi ni Jasper habang naglalagay ng isang plato ng Earl Grey cake, na naalala niya ay ang paboritong dessert ni Tiffany, sa kanyang harapan. Napakurap si Tiffany sa kanya. Parang may bigla siyang naisip. Agad siyang bumangon at sinabing, waiter ako dito. Paano ako uupo dito at kumain kasama mo? Dapat akong tumayo. Natuwa naman si Wendy sa reaksyon ni Tiffany. Agad niya itong hinayla pabalik sa kanyang upuan at sinabing, sinabi lang sa amin ng amo mo na nandito ka para samahan kami. Gusto kong maupo ka at kumain sa amin. Angkop ba ito? Nahihiyang tanong ni Tiffany. Walang hindi nararapat tungkol dito. Inabot ni Wendy ang isang tinidor at kutsara kay Tiffany at sinabi sa kanya sa malumanay na boses, kumain ka ng kahit anong gusto mo. Huwag kang mahiya. Kung hindi, magagalit ako. Sa malumanay na pag-assurance ni Wendy, unti-unting nawala ang gulat at kaba ni Tiffany. Sinulyapan niya si Jasper na hindi gaanong nagsalita ng maingat na tingin. Kumuha siya ng slice ng Earl Grey cake sabay senadorias na kumain siya.
Wow, ang sarap nito. Matapos kumagat ng cake, agad siyang namangha sa malambot nitong texture at matamis na aroma. Hindi ka ba nakakain nito kanina? Tanong ni Jasper. Umiling si Tiffany at sinabing, hindi, ito ang unang pagkakataon na kumain ako ng ganoon kasarap na pagkain. Bahagyang napabuntong hininga si Jasper. Hindi gaanong nagbago ang kapalaran ni Tiffany. Naalala niya na sinabi rin nito sa kanya na wala pa siyang dessert sa past life niya. Ang Earl Grey cake ang unang dessert na sinubukan niya pagkarating niya sa lungsod. Pagkatapos nito, nahulog siya sa matamis, mabango, at hindi malilimutang lasa ng cake na ito. Sa buhay na ito, first time niyang magkaroon din ng Earl Grey cake. Sa ekspresyon ng mukha niya, malamang na hindi niya makakalimutan ang lasa nito. Sinubukan ni Wendy na ilagay ang ilan sa mga pinggan sa plato ni Tiffany at patuloy siyang hiniling na kumain ng marami sa buong pagkain. Samantala, si Tiffany ay patuloy na naging hindi gaanong nakalaan. Unti-unti siyang nakipag-usap kay Wendy. Habang nag-uusap sila, mas naaawa at nagustuhan ni Wendy ang determinado, mabait, at optimistikong batang babae na ito. Karamihan sa mga taong kaedad niya ay nag-aaral pa sa high school. Tila kinikilig si Tiffany sa maamo at mabait na aura ni Wendy. Mabilis niyang binitawan ang kanyang bantay at natural na sinimulan siyang tawagin bilang Big Sis Schuler. Hindi nagtagal pagkatapos nilang magsimulang kumain, nagsimula ang gulo sa labas ng pinto. Tumakbo si Daryl sa kwarto sa sobrang gulat. Sinabi niya kay Jasper, "Pinsan, dinala ni Magnus ang isang grupo ng mga tao. Nandito rin ang kanyang ama. Nagdala rin siya ng ilang tao mula sa Self-Regulatory Council. Sabi nila, isasara daw nila ang hotpot restaurant natin para maitama." Nina si Jasper at sinabing, ang mga taong iyon mula sa Self-Regulatory Council ay isang grupo ng mga daga. Halika, tingnan natin. Pagdating ni Jasper sa pintuan, isang malaking grupo ng mga tao ang nagpapaalis sa mga customer na gustong pumasok sa restaurant. Nagreklamo sila tungkol sa pagiging marumi ng restaurant at sinabi sa kanila na magkakaroon sila ng food poisoning kung kakain sila dito. Agad na umalis ang mga customer na iyon anuman ang katotohanan sa likod ng kanilang mga salita. Si Jonas ay nasa kalagitnaan ng pakikipag-usap sa ilang tao. Galit na tinitigan ng ilang waiter si Magnus na nakatayo sa gitna ng karamihan na may nakaukit na ekspresyon sa mukha. Nang mapansin na nag-walk out si Jasper, nagliwanag ang mga mata ni Magnus. Parang dumating na rin sa wakas ang master na hinihintay niya. "Apo, sinabi ko sa iyo na walang magiging maganda kung sasalungat ka sa akin. Gusto kong isara itong hotpot restaurant ngayon din. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Walang silbi kahit lumuhad ka para magmakaawa sa harap ko. Nasaktan mo ako. Huwag na nating pag-usapan ang hotpot restaurant na ito. Isasara ko ang bawat restaurant na bubuksan mo sa Norritos City. Gaano karaming pera ang mayroon ka?" Napatingin si Jasper kay Magnus na lampas sa pagmamataas at sa dami ng tao na nagsimulang magkukumpulan sa kanila. Lumalala ang sitwasyon. Hindi lang ang mga bagong customer ang pinaalis ng mga tao ni Magnus, ngunit ang ilan sa mga customer na kumakain sa restaurant ay mabilis ding umalis matapos makita ang kaguluhan. Hindi na sila napigilan ng mga waiter na umalis. Nag-aalala silang napatingin sa amo. Sabay-sabay nilang pinandilatan ang mukha ni Magnus. "Pinsan, kung magpapatuloy ito, ang restaurant natin ay mapapahamak," sabi ni Daryl kay Jasper sa tono ng takot. "Huwag kang mag-alala, hindi ito mapapahamak." Naglakad si Jasper patungo kay Magnus pagkatapos payakin si Daryl. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 946. "Apo, kahit na magmakaawa ka sa harap ko ngayon, ang lahat ay depende pa rin sa aking kalooban." Nakangusong sabi ni Magnus habang papalapit sa kanya si Jasper. "Ginawa ko na ang lahat ng legal na pamamaraan at lahat ay sumusunod sa mga regulasyon para sa aking restaurant. Higit pa rito, ito ay palaging maayos na pinapatakbo. Anong karapatan mong isara ang restaurant ko?" Kalmadong sabi ni Jasper habang sinusulyapan ang mga tao mula sa Self-Regulatory Council na nakatayo sa paligid ni Magnus. Tinitigan ni Magnus si Jasper na parang tulala. "Isa ka bang tanga?" Natatawang tanong niya. "Tinatanong mo ako kung ano ang karapatan kong gawin iyon. Sige, sasabihin ko sa iyo, kung gayon.
Kaya ko ito dahil ang tatay ko ang chairman ng Self-Regulatory Committee ng Food and Beverage Industry sa Norritos City. Kung sasabihin niyang may problema ang restaurant mo, para sa negosyo mo iyon. Si Magnus Goffod baliw. Nagtawanan din ang mga taong nakapaligid sa kanya. Napatingin silang lahat kay Jasper na may pangungutya sa kanilang mga titig. Binata, ikaw ba ang nanakit sa anak ko? Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang mabilog, nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nginitian niya si Jasper habang nakatitig ito sa kanya. Bilang chairman ng Self-Regulatory Committee ng Industriya ng Pagkain at Inumin sa Norritos City, isa si Jerome Can sa mga unang boss ng restaurant na gumawa ng malaking halaga sa Norritos City. Sa ngayon, kasalukuyang nagpapatakbo si Jerome ng 8 hotpot chain restaurant na ipinamahagi sa iba pang bahagi ng Norritos City. Dahil sa mga hotpot restaurant na ito, kumikita siya ng maraming pera araw-araw, na nagbigay daan sa kanya na humawak sa posisyon bilang chairman. Gayunpaman, napakaraming beses na siya sa mga bagong hotpot restaurant dahil ang kanyang pangunahin ay nagsimula sa pagpapatakbo ng isang hotpot restaurant chain. Tinatrito niya ang mga nasa loob ng parehong industriya bilang mga kaaway. Higit pa rito, ang Hello Hotpot ay isang hotpot restaurant din. Gayunpaman, hindi angkop ang dahilan ni Jerome para atakihin sila. Nang malaman ni Jerome ang kanyang anak ay nambugbog ng isang tao sa Hello Hotpot ngayong gabi, labis siyang natuwa. Agad niyang pinapunta ang mga tao sa restaurant. Determinado siyang samantalahin ang pagkakataong ito para lipulin ang katunggali na ito ay nagdulot ng potensyal na banta sa negosyo ng kanyang hotpot chain. Tumingin si Jasper kay Jerome at sinabing, dahil hindi maganda ang iyong trabaho sa pagpapaaral sa anak mo, wala akong choice kundi tulungan kang gawin ito. Gayunpaman, ngayon ay parang hindi nalalayo ang mansanas sa puno. Mukhang balak mong suportahan ang iyong anak sa pamamagitan ng paggamit ng iyong kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Ngumisi si Jerome. Dapat matagal na niyang tinanggal ang Hello Hotpot. Kung sumalungat siya sa ibang restaurant ng walang anumang dahilan, iisipin ng ibang miyembro ng council na inaalis niya ang lahat sa industriyang katulad niya. Kung ganoon, mawawalan siya ng posisyon bilang chairman sa susunod na halalan. Gayunpaman, kung nakita ng ibang mga miyembro ng konseho na makatwiran para sa kanya na gawin ito, wala silang masasabi tungkol dito. Bilang isang ama, hindi siya mapakali at walang magawa kapag nabugbog ang kanyang anak, di ba? Bata, hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na huwag makipagkulitan sa maling tao bago ka umalis ng bahay? Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo siya sa hindi niya pagtuturo sa iyo ng mabuti. Isaalang-alang ang pagkalugi na ito bilang ilang matrikula. Malamig na sabi ni Jerome. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga tao sa paligid niya, isulat mo ito ngayon. Hindi kasiya siya ang kalinisan ng Hello Hotpot. Ang mga sangkap na ginagamit nila ay lumampas na sa mga petsa ng pag-expire at mababa ang kalidad. Higit pa rito, nagdagdag sila ng mga ipinagbabawal na pampalasa ng kemikal sa kanilang mga sarsa. Lahat ay ilegal. Alinsunod sa mga patakaran at regulasyon, ang Self-Regulatory Council ay opisyal na ngayong maglalabas ng Notice of Cessation of Business for Rectification. Kapag natapos na ang pagwawasto, maaari mong ipagpatuloy muli ang negosyo. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagpakita ng mga nakakaunawang ngiti. Alam ng lahat na ang pagwawasto ay katumbas ng hindi tiyak na pagsususpend ng negosyo ng isang tao. Gaano man kalaki ang pagbabago ng hotpot restaurant, imposibleng matugunan ang kanilang mga kinakailangan. Matapos magbigay ng kanyang mga utos, nakatanggap si Jerome ng abiso ng pagsasara mula sa isa sa mga tao sa kanyang paligid. Hinagis niya ito kay Jasper at Ninian, isara mo na ang restaurant mo. Gawin mo agad, sigaw niya. Sinulyapan ni Jasper ang notice sa kanyang mga paa at tumawa. Ang Self-Regulatory Council ay isang hindi opisyal na organisasyon na pinamamahalaan ng industriya. Walang legal na epekto sa akin ang notice na inilabas mo. Maaari akong gumawa ng isang. Umapela sa opisyal na departamento anumang oras upang hilingin na tanggalin ang alinman sa iyong mga abiso, aniya. Nako, parang may alam ka sa batas, sarkastikong guhit ni Magnus. He then continued smugly, kung ganoon, go on and lodge an official complaint. Pumunta ka agad. Nakikiusap ako na magsampa ka ng reklamo. Tignan natin kung may mag-aabala sa'yo.
Dagdag pa niya. Sa tingin mo ba ay mahalaga ka? Kung ang isang hanggal na tulad mo ay magsampa ng opisyal na reklamo, tretuhin ka lang nila na parang tanga. Mga tanga. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Daryl at Jonas ay lubhang hindi kanais-nais. Si Daryl ay mahirap at hindi nagmula sa isang kilalang pamilya. Wala rin siyang gaanong koneksyon. Bagamat medyo mas aktibo si Jonas sa industriya, galing siya sa ibang bansa. Wala siyang mas mahusay kaysa kay Daryl sa Norritos City. Pareho silang natarante dahil sa maliwanag na pang-aapi na kanilang pinaiiral dahil sa kapangyarihan ni Jerome at ng kanyang anak. Maliban sa pagsasara ng restaurant, walang ibang paraan para malutas nila ang problemang ito. Sabay silang napalingon kay Jasper. Umaasa sila na malulutas ni Jasper ang malaking problema nito. Samantala, hindi umimik si Jasper. Kinuha niya ang kanyang telepono, tiningnan ang listahan ng kanyang mga kontak, at nag-dial ng isa sa mga numero. Agad na pumasok ang tawag. Secretary Lee, ako ito. Jasper Lane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 947. Si Secretary Lee, ang unang kalihim ng pamahalaang lungsod ng Norritos, ay nabigla nang makatanggap ng tawag mula kay Jasper Lane. Matapos matanggap ang tawag mula kay Jasper, naglakad siya sa isang liblib na sulok at sinagot ang tawag. Mr. Lane, haha, busy kang tao. Bakit mo ako tinawag? Tanong na tanong niya. Huwag kang mag-alala, talagang tutulungan kita hanggat hindi ito lumalabas sa batas. Sa kabila ng katayuan at posisyon ni Secretary Lee, kitang-kita kung gaano niya pinahahalagahan ang tawag ni Jasper mula sa magalang na paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Si Jasper ay sikat na sikat ngayon sa mga opisyal ng probinsya. Nabalitaan ni Secretary Lee na isa sa mga middle-rankang executive mula sa ICBS ay na-scout ng Agricultural Bank dahil malapit lang siya kay Jasper. Na-appoint pa nga siya bilang Vice President ng Provincial Branch. Isang bagay na tulad nito ang kinaiinggitan ng lahat ng nagtatrabaho sa pamahalaang lungsod ng Norritos. Ramdam ni Jasper ang lihim na sipag ni Secretary Lee. He chuckled and said, "It's actually nothing much. Nag-invest ako sa isang hotpot restaurant na sinimulan ng pinsan ko at ng kaibigan niya. Ngayon ang opening day ng restaurant. Gusto kitang imbitahan para kumain. Ngunit noong gagawin ko ito, isang grupo ng mga tao mula sa Self-Regulatory Council mula sa industriya ng pagkain at inumin ang nag-utos sa aking restaurant na magsara para sa pagwawasto ng walang wastong dahilan. Nabigla ako sa mga kinikilos nila. Huwag na nating pag-usapan kung gaano kahusay ang restaurant, pero hindi muna ako mamumuhunan sa isang restaurant na lumalabag sa batas. Ang lahat ng mga pamamaraan sa pag-aproba ay legal din. Binigyan ako ng gobyerno ng lisensya sa negosyo na gayon din sa akin na magnegosyo, ngunit ang Self-Regulatory Council na ito ay maaaring gumawa ng isara ito ng ganoon lang. Ang mga salita ni Jasper ay hindi malupit, ngunit si Secretary Lee ay naalarma pagkatapos niyang irehistro ang kanyang mga salita. Isang mahigpit na ekspresyon ang nabuo sa kanyang mukha nang sabihin niya, Mr. Lane. Ang mga Self-Regulatory Council ng kani-kanilang industriya ay may bawat isa sa pangangasiwa at pamahalaan ang mga negosyo sa loob ng industriya, ngunit may pagsang-ayon pa rin, ang gobyerno sa pinal na pagsusuri ng kanilang desisyon. At saka, kung mali ang kanilang paghuhusga, kahit anong negosyo ay pinapayagang magsampa ng gobyerno. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang non-government na organisasyon. Paano ito? Sabihin sa akin ang iyong kasalukuyang lokasyon. Pupunta ako para tingnan ang sitwasyon. Paano na? Sige. Nasa intersection ako ng Manhattan Road at Avenue Road. Makikita mo pagdating mo doon. Sige. Hindi naman kalayuan sa City Hall. Makakarating na ako sa loob ng ilang minuto. Matapos tapusin ang tawag, muling tumawag si Secretary Lee na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Hindi na siya masyadong magalang at magalang gaya ng kausap niya ngayon kay Jasper. Sa kabaligtaran, sinimulan niyang pagsabihan ang mga tao sa kabilang dulo ng tawag sa sandaling ito ay dumaan. Director Sund, anong ginagawa mo? Sa nakalipas na ilang mga pagpupulong kasama ang mga nakatataas na opisyal ng munisipyo, paulit-ulit naming iniisip ang katotohanan na bilang mga nagpadala ng supervisor ng Self-Regulatory Council, dapat ninyong pamahalaan ang mga pag-uugali ng mga konseho sa bawat industriya. Hindi sila dapat nambubuli sa iba dahil sa maliit lang na tungkulin na mayroon sila.
Kamusta ang trabaho mo? Anong wala? Bakit mo pa ako tinatanong ng ganyan? Hindi ko ilalabas ang galit ko sa'yo ngayon. Maswerte ka na tinawagan ako ni Mr. Lane para ipaalam sa akin ang pangyayaring ito ngayon. Mukhang wala naman siyang balak na magkagulo. Kung tinawagan niya ang mga nakatataas sa pamahalaang munisipyo, tatawagan ka para sa pagsusuri at tatanggalin sa iyong posisyon bukas. Sinong Mr. Lane? Isa lang si Mr. Lane sa Norritos City. Pumunta sa intersection ng Manhattan Road at Avenue Road at maghanap ng restaurant na tinatawag na Hello Hotpot ngayon. Isang grupo ng mga tao mula sa Self-Regulatory Council ng Industriya ng Pagkain at Inumin ang nagbigay ng abiso kay Mr. Lane at nagutos na isara ang kanyang restaurant. Kung hindi natin hahawakan ng maayos ang isyong ito, pareho tayong magkakaproblema. Kuwait. Samantala, sa bakana ng Hello Hotpot, maingat na lumapit si Jonas sa gilid ni Jasper matapos mapansin na tinapos na niya ang kanyang tawag sa telepono. Mr. Lane, mapagkakatiwalaan ba ang taong tinawag mo? Tanong niya. Natatawang sabi ni Jasper, I just asked one of my friends to come over to celebrate the opening of your restaurant. Kami ay isang legal na negosyo na walang ginawang paglabag sa batas. Hanggat wala tayong ginawang mali, magagawa natin ang lahat. Sa tingin mo ba magsasara ang restaurant natin dahil sa mga clown na ito? May katuturan ba iyon? Kung si Daryl ang nagsabi ng mga katagang ito, hindi na magtataka si Jonas. Pagkatapos ng lahat, si Daryl ay walang gaanong praktikal na karanasan. Napakawalang muwang pa rin niya at naisip na magiging maayos ang lahat basta't gagawin niya ng maayos ang sarili niyang bahagi. Gayunpaman, nakita ni Jonas na lubhang kakaiba para kay Jasper na magsabi ng ganoon. Yun ang iniisip mo, pero may mga hindi makatwiran dyan, Mr. Lane. Kung hindi ka mahihirapan ng may mataas na antas ng hukom para sumuporta sa amin, natatakot ako na mahihirapan kami sa pagkakataong ito, sabi ni Jonas. Sumilip si Jasper kay Jonas at nagtanong, legal ba ang lahat ng procedure na pinapatakbo ng restaurant? May problema ba sa mga sangkap na ginagamit natin? Agad na tinampol ni Jonas ang kanyang dibdib at sinabing, ako ay isang tao na may konsensya. Hinding-hindi ako gagawa ng ganoon. Ang galing. Hayaan silang lumaban. Tingnan natin kung ano ang maisip nila, sabi ni Jasper sa kanya. Hahaha, mali ba ang narinig ko? May mga ganyang tanga ba sa mundo? Napasigaw ng malakas si Magnus. Ngumisi si Jerome at umiling. Na-overestimated niya siguro kung gaano kalaki ang banta ni Jasper. Parang tulala si Jasper Lane. Sa kabaligtaran, mukhang may utak si Jonas. Magsasalita pa sana si Jerome, may dalawang sasakyan na nag-emergency brake sa harap ng kalsada. 3 hanggang 5 tao ang bumaba sa mga sasakyan. Ang taong nangunguna ay ang unang kalihim ng pamahalaang lungsod ng Norritos, si Kalihim Lee. Wala pang 1 minuto matapos ang tawag niya kay Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 948. Dahil sa katayuan at posisyon ni Jerome, hindi pa rin siya kwalipikadong makilala ng personal si Secretary Lee. Gayunpaman, kilalang-kilala niya si Direk Sund, na sumusunod sa pangunguna ni Secretary Lee mula sa likuran. Pagkatapos ng lahat, nagpadala siya ng supervisor ng Self-Regulatory Council. Siya ang namamahala sa konseho ni Jerome. Nagtungo si Jerome para batiin si Director Sund nang mapansin siya nito. Gayunpaman, hindi niya napansin si Director Sund, na kadalasang palakaibigan sa kanya kahit na hindi sila masyadong close, na pinadalhan siya ng matalas na tingin, agad siyang huminto sa paglalakad papunta sa kanya. Kasabay nito, ang isang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumitaw sa loob niya. Paumanhin sa pagdating ko ng late, Mr. Lane. Nagmamadaling pumunta si Secretary Lee sa harap ni Jasper. Iniabot niya ang kanyang kamay sa kanya mula sa malayo at magalang na nakipagkamay kay Jasper, nagsasalita sa kanya na may sinseridad na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumawa si Jasper at sinabing, hindi ka late. Ito ang pagbubukas ng aking restaurant ngayon, ngunit sinasabi ni Mr. Kan mula sa Self-Regulatory Council na lumabag sa batas ng aming restaurant. Inutusan niya kaming isara ang restaurant para sa karagdagang pagwawasto, kaya naantala ang aming pagbubukas. Awkward na ngumiti si Secretary Lee matapos makita ang dissatisfaction sa tono ni Jasper.
Tumalikod siya at kinaladkad si Director Sun sa harapan niya. Mr. Lane, ito si Director Sun. Siya ang pinuno ng opisina na namamahala sa mga direktor ng opisina mula sa mga self-regulatory council ng iba pang industriya sa loob ng lungsod, aniya. Sabay abot ng kamay ni Director Sun. Mr. Lane, it's nice to meet you, magalang niyang sabi. Pagkatapos makipagkamay kay Director Sun, sinabi ni Jasper, napakaganda at nandito ka. Pakisuri kung ang aking restaurant ay lumabag sa batas sa anumang paraan. Kung talagang lumabag ang aking restaurant sa batas, isasara ko ito kaagad at hindi na muling makisali sa industriya ng pagkain at inumin ng walang anumang reklamo. Gayunpaman, kung walang mali sa aking restaurant, kailangan nating magkaroon ng mahabang pag-uusap tungkol dito. Tiningnan ni Director Sund ang rectification notice na inihagis sa lupa sa pamamagitan ng kanyang mga paa habang nirerehistro niya ang mga salita ni Jasper. Bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Sa totoo lang, hindi niya kailangang magsagawa ng investigasyon para malaman kung ano ang magiging resulta. Hindi pinapabore ni Direk Sund si Jasper sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. Sa halip, mayroong isang napakasimpleng tanong. Ano ang kasalukuyang posisyon at katayuan sa lipunan ni Jasper Lane? Namuhunan siya sa isa sa mga hotpot restaurant ng kanyang pinsan. Mahihirapan ba siyang gumamit ng mababang kalidad na mga sangkap o mga additives para lang makatipid sa kanilang gastos? Kung lumabas ang balita tungkol dito, pagtatawanan ito ng lahat. Naramdaman ni Director Sund ang pag-init ng kanyang mukha. Parang may sumampal sa mukha niya. Lumingon siya at sinaman ng tingin si Jerome. Mr. Kan, ikaw ba ang naglabas ng rectification notice na ito? Habang nagsasalita siya, yumuko si Director Sund para kunin ang rectification notice at ibinato sa mukha ni Jerome. Kahit tanga si Jerome, alam niyang lumaki ng husto ang mga pangyayari. Tumingin siya kay Jasper at pagkatapos ay kay Secretary Lee, hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan niya. Sa wakas, tumingin siya kay Director Sund habang nauutal. Hindi niya napigil ang magsabi ng kahit ano. May tanong ako sa'yo. Ikaw ba ang nagbigay ng notice na ito? Napaungol sa galit si Direk Sund. Nagulat si Jerome sa kanyang sigaw, dahilan para manginig siya sa takot. Sa sandaling iyon, si Magnus, na hindi pa nakakaunawa sa sitwasyon, ay sumali sa palitan. Ang tatay ko ang nag-isyo. May problema ba yan? Ang tatay ko ang chairman ng Self-Regulatory Council. May pahintulot siyang isara ang anumang tindahan na gusto niya. Bulalas niya. Ngumisi si Director Sund at sinabing, parang napakalaki ng bayad mo. Itinuro niya ng daliri si Jerome, na kasing putla ng kumot, habang nagsasalita. Mr. Kan, nahalal ka bilang chairman ng mga miyembro ng konseho. Ganito ba ang balak mong gamitin ang iyong tungkulin? Ha? Tanong niya sa kanya. Parang lumalala ang sitwasyon. Magsasalita pa lang sana si Jerome nang sumingit si Magus sa usapan nila. Hindi na niya ito napigilan. Anong ibig mong sabihin dyan? How dare you speak to my father like that, ****starred ka. Alam mo bang kaya kung tapusin ang buhay mo? Bulalas niya. Nang matapos magsalita si Magnus, itinaas ni Jerome ang kanyang kamay at sinampal siya ng marahas sa mukha. Napasigaw si Magnus sa sakit at bumagsak sa lupa. Manahimik ka, hindi ka magalang na anak. Malakas na sigaw ni Jerome. Hindi niya pinabayaan si Magnus, naganap na natulala, isa pang sulyap pagkatapos noon. Lumingon siya at ngumiti kay Director Sund. Director Sund, dapat may hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay A. Hindi pagkakaunawaan. Bulalas niya. Isang hindi pagkakaunawaan. Tanong ni Director Sund na walang emosyong ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, mula sa saloobin ng iyong anak at sa paunawa na iyong inilabas, sa palagay ko ay hindi ito kasing simple ng hindi pagkakaunawaan, dagdag niya. Parang mangiyak-ngiyak si Jerome. Alam na niya ngayon na si Jasper ang nangunguna sa buong sitwasyon. Sumugod siya sa harapan ni Jasper at nagmamakaawa dito. Mr. Lane, mali ang ginawa ko. Pagmamakaawa niya. Hindi kita dapat na-offend. Ako ay pagiging walang iniisip. Mangyaring maging bukas palad at hayaan mo akong umalis kahit minsan lang. Tinitiyak ko sa iyo na hindi na ito mauulit kailanman. Kanina pa, pinagtatapakan ni Jerome si Jasper sa mayabang na paraan. Sa ngayon,
Humihingi siya ng awa sa harap niya na parang kaawa-awang talunan. Napatulala ang lahat sa eksenang dula-dulaan na lumalabas sa kanilang mga mata. Natulala lalo na si Jonas. Tumingin siya kay Jasper na para siyang Diyos. Hindi nagtagal, iniisip pa rin niya kung nasa tamang pag-iisip si Jasper. Alam na niya ngayon ang pagkakaiba ni Jasper sa sarili niya. Madaling madurage ni Jasper ang isang tulad ni Jerome Khan sa pamamagitan ng paggamit ng ilan sa kanyang mga koneksyon. Nag-alala siya para sa wala. Siyempre, hindi alam ni Jasper ang pagbabago ng isip ni Jonas. Huwag mong sabihin yan. Bilang chairman ng Self-Regulatory Council ng Industriya ng Pagkain at Inumin, mayroon kang napakaraming kapangyarihan at autoridad, Mr. Khan. Ako ay isang ordinaryong negosyante. I would never dare to misunderstand you, mahinahon niyang sabi. Dahil inaangkin mo na ang aking hotpot restaurant ay lumabag sa batas, gawin natin ito sa halip. Director Sund, mangyaring ipaalam sa mga bahagi na departamento at hilingin sa kanila na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa restaurant. Paano na? Ngumiti ng mapait si Director Sund. Hinding-hindi siya maglalakas loob na pumayag sa ganoong kahilingan. Nagsusumamo siyang sulyap kay Secretary Lee. Pawis na pawis si Secretary Lee habang pinag-iisipan niya ito. Maya-maya, sabi niya, bakit hindi natin gawin ito, Direk Sund? Hayaan ang iyong mga lalaki na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa restaurant alinsunod sa mga regular na pamamaraan at tingnan kung may anumang mga problema. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap pagkatapos ng investigasyon. Paano na? Mukhang magandang ideya iyon, sabi ni Jasper sa pantay na tono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 949. Hindi na kailangang gawin ito. Hindi na talaga kailangang gawin iyon. Si Jerome ang pinakasabik na tao sa lahat ngayon. Sumugod siya at buong lakas na nagmakaawa, walang problema sa restaurant na ito. Hindi ako nagsagawa ng investigasyon ngayon lang. Nagkamali ako sa pagbibigay ng notice na ito. Hindi mo kailangang magsagawa ng investigasyon. Pagmamakaawa niya. Tumingin si Jasper kay Jerome at sinabi sa mahinahong tono, "Oh, Mr. Khan, ikaw ang nag-claim na may problema sa restaurant ko kanina lang. Ngayon, ikaw na ang nagsasabi na wala rin namang problema. Pwede mo bang sabihin sa akin kung may problema sa restaurant ko o wala?" "Hindi. Ginagarantiya ko na walang problema dito." Sigaw ni Jerome sa sobrang takot. Desperado na siya na malapit nang tumulo ang mga luha niya. Tumigas ang ekspresyon ni Jasper. Dahil walang problema, paano mo ipapaliwanag ang abisong ito? Tanong niya. Nanghihinayang tinitigan ni Jerome ang notice. "It's all a misunderstanding," walang gana niyang sabi. Secretary Lee at Director Sund, gawin mo ang gusto mo, malamig na sabi ni Jasper. Ang kanyang mga salita ay may kapangyarihan upang matukoy ang kapalaran ni Jerome Khan. Matapos matukoy ang kapalaran ni Jerome, hindi na nag-abala pa si Jasper na sumulyap pa sa kanya. Inimbitahan niya si Secretary Lee sa restaurant para kumain. Para kay Director Sund, siya ay mananatili upang harapin ang resulta ng insidente. Tsaka hindi naman siya qualified na kumain sa iisang table ni Jasper. Tinitigan ni Director Sund si Jerome, na kasing putla ng sapin, na may malamig na tingin. "Jerome Khan, magsumite ka ng resignation letter sa akin kapag nakabalik ka na. Mag-oorganisa ako ng halalan para sa bagong chairman ng Self-Regulatory Council ng Food and Beverage Industry bukas," aniya sa matigas na tono. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Director Sund at umalis nang hindi tinitingnan sina Jerome at Magnus na ang mga ekspresyon ay puno ng kawalan ng pag-asa at hindi paniniwala. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, napagtanto ni Director Sund na maraming mga panloob na problema sa loob ng mga Self-Regulatory Council. Higit pa rito, ang Self-Regulatory Council ng Industriya ng Pagkain at Inumin ay hindi lamang ang konseho sa Norritos City. Mayroong maraming iba't ibang mga konseho sa bawat industriya. Sa makatuwid, nilayo ni Director Sund na mag-isip ng mabuti at gumawa ng plano para pataasin ang mga positibong epekto na dulot ng mga Self-Regulatory Council na ito upang mabawasan ang gulo na dulot ng mga idiot tulad ni Jerome at Magnus Khan. Kuwit. Natapos ang komedya ng ganoon lang. Pagkatapos nito, hindi na binanggit ni Jasper at Secretary Lee ang pangyayaring ito.
Kung tutuusin, sa mata ni na Jasper at Secretary Lee, sina Jerome at Magnus ay hindi karapat-dapat na banggitin. Hindi na kailangang palakihin silang muli. Alam nila na malabong humarap sa kanila sina Jerome at Magnus. Mr. Lane, this hotpot restaurant of yours is rather exquisite, pahayag ni Secretary Lee habang hinahangaan ang interior furnishing ng Hello Hotpot. Bukod dito, ang mga waiter ay nakipag-usap sa mga customer ng masigasig at nagbigay ng napakaseryosong serbisyo. Humalaklak si Jasper at sinabing, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nagdesisyon na mag-invest sa restaurant na ito. Halika, Secretary Lee, mag-toast tayo. Siguraduhin bisitahin ang restaurant na ito sa hinaharap. Hindi kita papayagang kumain ng libre, pero bibigyan kita ng discount dahil magkaibigan tayo. Napatawa ng malakas si Secretary Lee habang nakikipag-toast kay Jasper. Sabay-sabay nilang ibinaba ang laman ng kanilang baso. Kuwit, 10:00 na ng gabi pagkatapos nilang kumain. Paulit-ulit na sinabi ni Secretary Lee kay Jasper na hindi niya kailangang paalisan siya sa pasukan ng restaurant. Saka siya tumalikod at umalis. Tuwang-tuwang tinahak ni na Daryl at Jonas si Jasper. Paano na? Kumusta ang turnover ngayon? Tanong ni Jasper. Bagaman ang mga customer ay tumanggi sa pagitan dahil sa kaguluhan na dulot ni Magnus at ng iba pa, naging maganda pa rin kami ngayon, masayang sabi ni Daryl. Nagkaroon kami ng turnover na higit sa $80,000 ngayong gabi. Ito ay lumampas sa aming mga inaasahan ng lubos. Ito ay higit sa lahat dahil sa magandang feedback mula sa mga customer. Ang ilan sa mga customer ay nagmungkahi din ng kanilang mga rekomendasyon para sa mga lugar ng pagpapabuti. Nakolekta namin ang lahat ng kanilang feedback at maaari naming suriin ang mga ito sa ibang pagkakataon. Tumango si Jasper at sinabing, not bad. Ito ay isang napakagandang simula. Ipagpatuloy natin ang pagsusumikap. Habang nagsasalita si Jasper, lumingon siya para tingnan si Tiffany na nag-aalalang nakatayo sa tabi niya. Parang nalilito siya sa gagawin. Ngumisi siya at tinanong siya, saan ka nakatira? Kailangan mo bang pauwiin kita? Namula si Tiffany at kusang nagtago sa likod ni Wendy. Si Wendy ang taong pinagkakatiwalaan niya ngayon. Sa kabaligtaran, medyo naiinis siya kay Jasper sa mga kadahilanang hindi rin malinaw sa kanya. Ako, wala pa akong pasok. Wala ka ng trabaho ngayon. Makakauwi ka na. Malaya ka nang umalis, Tiffany. Agad na bulalas ni Jonas. Isa siyang natural na prankster. Napabuntong hininga si Tiffany at nakatitig sa amo ng nakatulala. Pero, hindi ba't sinabi mo na dapat nating patakbuhin ang restaurant hanggang 2:30 ng madaling araw? Tulala niyang tanong. Kumaibat ang sulok ng labi ni Jonas. Nawalan siya ng masabi. Paano kaya nagkaroon ng ganitong kalokohang babae sa mundo? Hindi napigilan ni Wendy ang mapangiti. Binibigyan ka ng iyong boss ng isang espesyal na holiday ngayon. Makakaalis ka ng maaga sa trabaho, sabi niya sa kanya. Makakabawas ba ang sweldo ko? Naguguluhang tanong ni Tiffany. Tahimik na ibinaling ni Jonas ang kanyang ulo. Natatakot siyang hindi niya mapaglabanan ang pagmumura sa harap niya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalagang ito ay napapatingin siya sa dalaga, matamis, at utu-uto sa ibang liwanag. Hindi, matiyag ang sabi ni Wendy. Sabihin mo sa akin, saan ka nakatira? Ibabalik ka namin. Kung hindi, mag-aalala ako kung umuwi kang mag-isa, sabi ni Wendy. Wala akong matitirhan. Bago pumasok sa trabaho, sinabi sa akin ng may-ari ng tindahan na maaari akong matulog sa dagdag na espasyo sa bodega. Dinala ko na rin ang mga kumot ko, nahihiyang sabi ni Tiffany. Nang matapos siyang magsalita, nakaramdam ng awa ang lahat. Natigilan din si Jonas. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip kung dapat silang magrente ng dormitoryo para sa kanilang mga empleyado. Gayunpaman, iminungkahi muna ito ni Jasper, Daryl at Jonas, magrente ng apartment unit sa malapit para doon tumira ang mga empleyadong walang matitirhan. Isama ang mga bayarin sa mga gastos sa pagpapatakbo ng tindahan. Maaari naming bawasan ang aming mga gastos sa mga tuntunin ng iba pang mga aspeto, ngunit hindi namin maaaring mamaltrato ang aming mga empleyado, sabi niya. Tumango ang dalawa bilang tugon. Imumungkahi na sana ni Jasper na iuwi ni Wendy si Tiffany para magpalipos ng gabi sa kanyang lugar nang sabihin ni Wendy, Tiff, gusto mo bang sundan kita ngayong gabi sa pag-uwi?
Pwede ka na matulog sa kwarto ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 950. Big Sis Schuler, hindi bagay iyon. I can stay at the dormitory, sabi ni Tiffany sa naguguluhan na tono. Ayos lang. Huwag kang matakot. Lonely ako kapag mag-isa lang ako sa bahay. Pwede mo akong samahan sa bahay. Isang tame time ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Wendy. Masyadong abala sina Jasper at Dawson ngayon. Wala siyang makakasama pagdating niya sa bahay. Wala siyang mapagsabihan. Kung tutuusin, babae siya. Higit pa rito, mayroon siyang napakabigat na gawain. Nais niyang magkaroon ng isang tunay na kaibigan na makakasama rin niya. Umaasa siyang may kausap siya sa tuwing siya ay pagod. Si Tiffany ay nag-iwan ng magandang unang impresyon sa kanya. Sinimulan na niya itong tretuhin bilang sarili niyang nakababatang kapatid. Tiff, makinig ka kay Wendy. Hindi madali para sa iyo na tumira sa labas ng mag-isa, sabi ni Jasper. Kung ganoon, desidido na, kung gayon. Maaari kang manatili sa amin. Hindi magiging ligtas para sa isang batang babae na tulad mo na tumira sa labas ng mag-isa. Nataranta namang tumanggo si Tiffany dahil sa patuloy na pangungumbinsi ni Jasper at Wendy. Sinundan ni Tiffany sina Jasper at Wendy pauwi pagkatapos nilang umalis sa Hello Hotpot. Laking gulat niya nang makarating siya sa bahay ni Wendy. Diyos ko, Big Sis Schuler, napakalaki ng bahay mo. Nakatayo sa pintuan, tumingin si Tiffany sa malawak na gitnang sala. Ang napakagandang bahay ay isang villa na binubuo ng dalawang magkahiwalay na palapag. Isang malaking kristal na chandelier na mas maliwanag kaysa sa pinakamakinang na kayamanan mula sa mga panaginip ni Tiffany na nakasabit sa kisame sa gitna ng silid. Ang lahat ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bakit ka nakatayo sa pinto? Pasok ka, sabi ni Wendy sa kanya na may masiglang ngiti sa labi. Ako, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking bahay sa buong buhay ko. Masyadong maganda ang lahat. Natatakot ako na madumihan ko ang mga muebles. Nahihiyang sabi ni Tiffany na nagsimulang mamula ang mga pisngi. Ang mga tagapaglinis ay mag-aayos at maglilinis ng lugar araw-araw. Agad naman hinayla ni Wendy si Tiffany ang papasok ng bahay. Kahit na gusto ni Wendy na tretuhin ng mabuti si Tiffany, alam niya kung paano pangalagaan ang pagpapahalaga sa sarili ng isang batang babae. Si Wendy ay isang matalinong babae. Wala kang dapat alalahanin kapag nananatili ka rito. Gayunpaman, mananatili ka sa isa sa mga guest room at ikaw na mismo ang maglilinis ng kwarto. Malakas na tumanggo si Tiffany at sinabing, sige, Kuya Schuler. Sisiguraduhin kong bigyang pansin ang kalinisan ng kwarto. Tumawa si Wendy at sinabing, Tara, ihahatid na kita sa kwarto mo. Naalimpungatan ang mood ni Jasper nang makita niyang naglalakad silang dalawa sa itaas habang masayang nagkukwentuhan. Isinantabi ang masalimuot na kapalaran ng nakaraan at kasalukuyang buhay ni Tiffany, talagang kailangan ni Wendy ang isang taong makakausap niya. Karaniwang umiikot ang buhay ni Wendy sa kanyang tahanan at opisina. Sa opisina, mapupuno siya ng trabaho. Sa bahay, nagiging abala at abala si Dawson sa sarili niyang trabaho, kaya bihira siyang nasa loob. Walang makakausap si Wendy maliban sa kanyang hindi mapagkakatiwalaang bodyguard na si Fallon Murray. Ngayong kasama si Tiffany sa bahay, ito ay isang magandang bagay para kay Wendy. Pagkatapos ay maligo sa itaas, umupo si Jasper sa kanyang pag-aaral. Aasikasuhin pa lang niya ang kanilang paggamit sa negosyo nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa Brock County. Mr. Lane, ito si Lucas Wadler. Lucas, bakit mo ako tinatawag na gabi-gabi na? May nangyari ba? Tanong ni Jasper na medyo nakasimangot. Si Lucas ay isang mahuhusay na senior manager sa industriya ng paggawa ng barko na kinuha ni Jasper mula sa Harbor City sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa mga batas. Hindi alam ng kanyang mga magulang kung paano patakbuhin at pamahalaan ang shipyard sa Brock County, na naging dahilan kung bakit niya kinuha si Lucas upang mamuno sa team na nagtatrabaho sa shipyard. Mr. Lane, tinatawagan kita dahil may nangyaring sitwasyon dito. Pinag-isipan ko ito ng ilang oras at sa palagay ko ay dapat kong iulat ito sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 951. Kalahating buwan na ang nakalipas,
Hindi ka ba nakakuha ng manufacturing order para sa 35,000 toneladang cargo ship sa pamamagitan ng iyong mga koneksyon sa Harbor City? Ito ay orihinal na isang magandang bagay. Ang buong shipyard ay nagtutulungan upang makumplito ang order na ito. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, biglang dumating sa shipyard ang buyer para inspection. Nalaman niya na gumagamit kami ng isang batch ng mga imported na steel plate na may mababang kalidad. Galit na galit siya dito at nagpatuloy siya sa pagpirma ng bagong kontrata sa isa pang shipyard. Nakatanggap ako ng balita na ang kabilang shipyard ay lihim na nakipag-ugnayan sa buyer noon pa man. Inalok nila siya ng presyo na halos 20% na mas mababa kaysa sa amin. Sa makatuwid, ang deal na ito ay determinadong gawin para sa ang matandang mister at madam ay labis na nababahala tungkol dito kamakailan kaya't hindi sila makapag-focus sa anumang bagay. Matapos pakinggan ang sinabi ni Lucas ay kumunot ang noo ni Jasper. Nakuha ko ang order na ito sa pamamagitan ng isang espesyal na koneksyon ko. Gayunpaman, ang isa ay palaging kailangang isaalang-alang ang kanilang sariling mga interes sa negosyo, sabi niya sa isang mabigat na tono. Alam ko ang tungkol sa 3 barkong ito. Ang halaga ng bawat barko ay humigit kumulang 7 milyong dolyar. Ito ay bumubuo ng kabuoang 21 milyong dolyar, na hindi isang maliit na bilang. Tiyak na mag-iingat ang mamimili tungkol dito. Bakit tayo gumagamit ng isang batch ng mga imported na steel plate na mababa ang kalidad? Iyan ang kakaiba, agad na sagot ni Lucas. Mr. Lane, paulit-ulit mong sinabi sa amin na tunay na materyales lang ang dapat naming gamitin. Hindi kailanman nilabag ng matandang mister at madam ang panuntunang ito. Hinding-hindi kami maglalakas loob na mag-order ng isang batch ng mga sira na steel plate. Tinuri ko itong batch ng steel plates. Walang record ng inventaryo at walang record ng pagbili. Parang biglang lumabas sa manipis na hangin ang mga bakal na plato. Mayroon sigurong nasa pabrika noong nakaraang gabi nang walang nakakaalam. Kinabukasan, dumating ang mamimili para sa isang sorpresang inspection sa sandaling magbukas ang pabrika. Siyempre, wala kaming maisip na dahilan nang makita ng buyer ang batch ng mga sira na steel plates sa pabrika. Ang bumibili ay nag-aatubili ding makinig sa aming paliwanag. Umalis siya pagkatapos mag-tantrum. Nagdilim ang ekspresyon ni Jasper habang marahang hinahampas ang kanyang mga buko sa mesa. Ibig sabihin, nalikna ang order noong kakatanggap pa lang ng shipyard. Nang narito ang bumibili para sa isang inspection, isang batch ng mga sira na steel plate mula sa hindi kilalang pinanggalingan ang biglang lumitaw sa pabrika at nagkataon na nakita ito ng bumibili. Sa makatuwid, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na linawin ang mga bagay-bagay dahil ang bumibili ay umalis sa galit. Hindi nagtagal, isa pang shipyard ang nag-alok sa mamimili ng mas mababang presyo para sa parehong order at inagaw ang deal na ito mula sa amin. Yun ang nangyari. Ang buong pangyayari ay kainahinala. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ko na dapat kong iulat ito sa iyo, sabi ni Lucas sa isang matatag na boses. Tama ang desisyon mo. May nagbabalak laban sa aming shipyard. Ngumisi si Jasper at sinabing, malaking mamimili ito. Ang kanyang mga order ay lumampas sa 2 bilyong dolyar na halaga taon-taon. Pinakamahalaga, mabilis nating mapalawak ang merkado ng shipyard sa Harbor City at Oma City sa pamamagitan nito. Kaya naman nag-effort ako at humingi ng pabor sa isang tao para makuha ko ang order na ito. Parang may naghahabol sa mga accomplishments namin. Walang anuman ang nag-iisang utos, pero hindi ako papayag na lokohin at maliitin ng iba ang shipyard ng mga magulang ko ng ganoon. Higit pa rito, ito ay isang mahalagang mamimili. Bumabiyahe ako sa Brack County bukas. Mag-usap tayo. Sige, Mr. Lane, tuwang-tuwang sabi ni Lucas habang nakahinga siya ng maluwag. Pagkababa ng telepono, inangat ni Jasper ang kanyang ulo at nakita si Wendy na pumasok sa kanyang study. Natulog na ba si Tiffany? Tanong ni Jasper. Nagpapahinga siya, sabi ni Wendy. Umupo siya sa harap ng study table nito at inalalayan ng kamay ang baba niya. May gusto ka bang sabihin sa akin? Nakangiting tanong ni Jasper. Bahagyang nag-alinlangan si Wendy, ngunit nagpahayag pa rin siya ng kanyang opinyon. I don't think it's suitable for Tiffany to be working outside because of her personality. Masyadong kaunti ang karanasan niya, she said. Ano ang iyong mga plano?
Interesadong tanong ni Jasper. Sa tingin ko, dapat natin siyang manatili sa bahay bilang yaya natin. Paano na? Mungkahi ni Wendy. Bahagyang natigilan si Jasper. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, mukhang hindi bagay iyon. Napakabata pa niya. Kaka-rating lang niya sa taong ito. Hayaan mo na lang siyang tulungan tayo sa bahay. Bigyan natin siya ng sweldo kada buwan. Mababawasan natin ang kanyang pasanin sa pamamagitan ng paggawa nito. I pity her way too much. Higit pa rito, ang kanyang pagiging inosente at kabaitan ay nagbibigay sa akin ng magandang pakiramdam tungkol sa kanya. Kung hindi ko lang siya kilala, hindi ako magsasawang gumawa ng kahit ano. Gayunpaman, dahil alam ko kung ano ang pinagdadaanan niya, gusto ko siyang tulungan kung may kakayahan akong gawin iyon. Kaya mong magdesisyon para sa iyong sarili. Susuportahan kita, malumanay na sabi ni Jasper. Sige, sabi ni Wendy habang nakangiti ng matingkad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 952. Si Wendy at Tiffany ay naging maayos sa isa't isa. Laking ginhawa ni Jasper nang makita ito. Gusto niyang bumawi sa mga pinagsisisihan niya sa nakaraan niyang buhay. Anyways, dahil inayos na ng tadhana ang muling pagkikita ni na Jasper at Tiffany, hindi niya maatim na panoorin si Tiffany na patuloy na namumuhay ng kasing lungkot ng nangyari noong nakaraan niyang buhay. Si Jasper ay hindi isa na gumawa ng maraming mabubuting gawa, ngunit hindi niya naisip na maglagay ng ilang pagsisikap upang mabigyan ang isang kaawa-awang batang babae tulad ni Tiffany ng isang magandang kinabukasan. Kinabukasan, maagang nagising si Jasper dahil kailangan niyang magtungo sa Brack County. Pagkalabas niya ng kwarto niya ay napansin niyang bukas ang pinto ng kwarto sa dulo ng koridor. Si Tiffany na tapos na maghilamos ay lumabas ng kwarto dala ang mga bagahe. Natigilan si Jasper. Saan ka pupunta dala lahat ng bagahe mo? Tanong niya. Parang nabigla si Tiffany sa biglang pagsulpot ni Jasper. Pagkatapos ng saglit na pagkatulala, sinabi niya sa mahinang boses, magtatrabaho ako. Hindi ba sinabi sa iyo ni Wendy na hindi mo na kailangan pang magtrabaho? Tanong ni Jasper. Halatang nabigla si Tiffany sa balita. Sa sumunod na sandali, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang nanlalaking mga mata at bakas sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Talagang natanggal ako. Naaliw si Jasper nang marinig ang nakakaiyak na tono ng boses nito. Anong iniisip mo? Hindi lang namin iniisip na dapat kang nagtatrabaho bilang isang waitress sa hotpot restaurant dahil masyado kang malambot. Puso, isa pa, napakaliit ng karanasan mo, at napakaganda mo, sabi niya. Kahit na hinirang ka bilang assistant manager, ano ang alam mo sa mga responsibilidad ng isang assistant manager? Ang pangunahing responsibilidad ng isang assistant manager ay ang pagtulong sa manager na pamahalaan ang iba pang waiter at staff ng hotpot restaurant. Ito ay isang managerial position. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ng maayos? Umiling si Tiffany nang maramdaman niya ang pagiging inferiority niya nang marehistro ang mga sinabi ni Jasper. Hindi ko alam kung paano gawin ang alinman sa mga iyon, sabi niya. Eksakto. Sa makatuwid, nilalayon naming hayaan kang tumulong sa amin sa bahay. Maaari kang magsimula sa pagiging yaya. Magkakaroon ka ng sweldo na $5,000 bawat buwan. Kabilang sa iyong mga pangunahing responsibilidad ang paglilinis, pag-aayos ng bahay, at pag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Mayroon kaming mga espesyal na kasambahay para sa mga gawaing ito, ngunit maaari kang matuto mula sa kanila. Kung nahihirapan kang matuto sa kanila, maaari kang magluto para sa amin. Nagbitiw na ang kusinero na dating namamahala sa pagluluto para sa kanyang apo sa bahay. Dapat marunong kang magluto, di ba? Sa totoo lang, kayang bayaran ni Jasper ang lahat ng gastos sa pamumuhay ni Tiffany, ngunit hindi nararapat para sa kanya na gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bata at magandang babae. Magiging kakaiba para sa kanya na alagaan siya sa bahay. Bukod dito, pinagsama-sama din niya ang pagpapahalaga sa sarili ni Tiffany. Alam niya na talagang determinado at resulta si Tiffany sa kabila ng mahina nitong hitsura. Tatanggihan niya ang pagkakawang gawa ng iba dahil umaasa siyang mababago niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Marunong akong magluto, tumanggaw si Tiffany sa sigla. Siya ay nagpalaki sa kanyang kapatid mula pagkabata, kaya walang paraan na hindi siya marunong magluto.
Ang galing din niya sa pagluluto. Nagningning ang mga mata ni Tiffany nang marinig niyang kumita siya ng sweldo na $5,000 kada buwan. Sige, ipapaliwanag sa iyo ni Wendy ang lahat pagkatapos niyang magising. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay at manatili lamang dito. Ito ay isang madali at walang pakialam sa trabaho. Masasabi mo lang sa amin kung may kailangan ka. Kung wala kang gagawin, maaari kang manatili na lamang sa bahay o lumabas para mamasyal. May gagawin pa ako kaya kailangan ko nang umalis. Sabi ni Jasper bago bumaba. Kuya Lane. Umalangaw mula sa hagdanan ang magkasalungat na boses ni Tiffany. Tumigil si Jasper sa paglalakad at lumingon sa kanya. Pulang-pula ang maliit na mukha ni Tiffany, at awkward siyang umikot. Parang may gusto itong sabihin sa kanya pero nahihiyang sabihin ito ng malakas. Hindi naman siya pinilit ni Jasper na magsalita. Nakangiti lang siya habang nakatingin sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 953. May iba pa. Kuya Lane, pwede mo ba akong pahiram ng $1,000? Parang maiiyak na si Tiffany. Alam kong mali na gawin ko ito, pero halos 1 linggo nang atraso ang bayad sa school ng kapatid ko. Ayokong minamaliit siya ng iba sa school, she said. Bahagyang napabuntong hininga si Jasper habang nakatingin sa magkasalungat na ekspresyon ni Tiffany. Ang $1,000 ay wala sa kanya. Ang mga kita na kanyang kinita ng walang kahirap-hirap mula sa mga kumpanyang nasa ilalim ng kanyang pangalan ay lumampas sa halagang ito ng malaki. Gayunpaman, ang halagang ito ng pera ay sapat na upang maging sanhi ng pagkakasalungatan at pagkabalisa ni Tiffany. Naglabas siya ng $2,000 na cash mula sa kanyang wallet at inilagay ito sa mga kamay ni Tiffany. Pagkatapos ay kinausap niya si Tiffany na desperadong naghahanap ng tamang salita na sasabihin sa kanya sa mabait na tono. Narito ang $2,000. Ang $1,000 ay para sa mga bayarin sa paaralan ng iyong kapatid, at ang natitirang $1,000 ay para sa mga gastusin sa pamumuhay ng iyong kapatid. Kailangan mong asikasuhin ang mga natitirang gastos sa iyong sarili. Gayunpaman, ang perang ito ay bahagi ng iyong sweldo. Advance ko lang ibibigay sa'yo. Kapag nakuha mo na ang iyong sweldo, ibabawas ito sa kabuuan. Kinakabahang tumanggaw si Tiffany nang sumili ang maliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga salita ni Jasper ay nagpagan sa kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay ang $2,000 na ibinigay nito sa kanya ay sweldo niya at hindi isang uri ng kawanggawa. Salamat, Kuya Lane. Magsisikap ako, bulalas ni Tiffany sa determinadong tono. Tumawa si Jasper at kumaway sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na siya at bumaba. Si Julian ay nagmaneho papunta sa villa pagkatapos matanggap ang tawag ni Jasper at naghihintay sa kanya sa labas sa kanyang Bentley. Pumunta tayo sa Brock County. Sa palagay ko ay mananatili tayo doon ng mga 2 araw. Sabi ni Jasper sabay pasok sa sasakyan at tinanggap ang breakfast sandwich na iniabot sa kanya ni Julian. Ang Bentley ay nag-zoom sa kahabaan ng kalsada, na nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan sa kalye. Pagkatapos ay pumasok ito sa highway at sumugod patungo sa Brock County. Dumating sila sa Brock County sa hapon, at dumiretso si Jasper sa shipyard. Laking gulat ni na Charlie at Sally nang makita si Jasper. Bakit ka nandito, Jasp? Tanong ni Sally habang lumilingon sa likuran niya. Lumamlam ang ekspresyon ng mukha niya nang hindi niya makita ang taong gusto niyang makita. Nasaan si Wendy? Tanong niya. Busy siya sa opisina. Mag-isa akong pumunta dito. Kung gusto mo siyang makita, tawagan mo siya at yayain na bumisita kapag libre na siya, natutuwang sabi ni Jasper. Ang gulo naman yan, sabi ni Sally habang umiiling. Tatay, nanay, may kakaiba bang nangyari sa shipyard kamakailan? Tanong ni Jasper. Kumunat ang noo ni Charlie, halatang wala sa mood. Hindi ka pa kumakain di ba? Tara, kain tayo sa kantin. Mag-uusap tayo habang kumakain, aniya. Sige, sabi ni Jasper. Ayaw din niyang ilantad ang mga ito. Sinundan niya silang dalawa palabas ng opisina habang naglalakad sila patungo sa shipyard. Ang pagawaan ng barko, na hindi pa masyadong matagal na ang nakalipas, ay puno ng kasiglahan pagkatapos ng isang panahon ng operasyon. Ang tunog ng mga huni ng mga makina ay nakadagdag sa mataong kapaligiran. Unti-unting nagtipon-tipon ang mga manggagawa sa kantin ng tanghalian na.
Maliwanag na may magandang reputasyon sina Charlie at Sally sa shipyard. Ang mga ordinaryong manggagawa at tagapamahala ng bawat posisyon ay gagawa ng inisyatiba upang batiin sila kapag sila ay dumaan. Parang gusto talaga nila itong dalawang amo. Hindi naman sila mukhang nagkukunwari. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao kung sino si Jasper. Binati ni na Charlie at Sally ang mga manggagawa sa buong paglalakbay nila sa kantin. Hindi rin sila nakatanggap ng anumang espesyal na pagtrato. Pumila sila pagkatapos kumuha ng tig-isang tray at paminsan-minsan ay nakikipagbiruan sa ilang manggagawa. Sinundan ni Jasper ang kanyang mga magulang. Kumuha siya ng tray at pamwesto sa likuran nila. Ang kantina ng pabrika, na may 12-dosenang manggagawa, ay seryosong kumuha ng pagkain nito. Mahigit 20 pagkain ang inihanda, at ang bahagi ng karne at gulay ay lubhang makatwiran. Ang kanyang mga magulang ay malinaw na naglagay ng maraming pagsisikap at pagsasaalang-alang sa aspetong ito. Matapos kunin ang kanilang pagkain, umupo silang tatlo sa isang bakanteng mesa. Nagsimulang magsalita si Charlie, "Noon pa lang, ang order na nakuha mo para sa amin ay inagaw ng iba." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 954. Lahat ng sinabi ni Charlie sa kanya ay halos pareho sa alam na ni Jasper. Gayunpaman, may natuklasan siyang bago sa salaysay ng kanyang ama tungkol sa pangyayari. May mga surveillance camera sa pabrika. Bagamat walang gaanong camera, sinakop nila ang karamihan sa mahahalagang lugar. Gayunpaman, wala sa mga camera ang nakakuha ng eksena ng batch ng mga sira na steel plate na inilipat sa pabrika. Na-check ko na dati. Mayroong hindi bababa sa 3 surveillance camera sa daan patungo sa pabrika. May isa sa main entrance, isa pa sa entrance ng production area, at isa sa entrance ng warehouse. Ang lahat ng ito ay mahalagang mga landas, ngunit wala sa mga camera na ito ang nakakuha ng anuman sa footage. Sa makatuwid, mayroon lamang 2 paliwanag para dito. Ito ay maaaring isang supernatural na kaganapan kung saan ang lahat ay gawa ng isang multo o ang may kasalanan ay isang taong pamilyar sa kapaligiran ng pabrika at kumilos bilang isang snitch. Nagmamadaling dinala ni Lucas ang 2 executive nang banggitin ito ni Charlie. "Mr. Lane, hindi mo kami pinaalam pagdating mo. Dapat lumabas kami para batiin ka," sabi ni Lucas kay Jasper. Kinaway-kaway ni Jasper ang kamay niya habang patuloy sa pagkain. "Hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Ayoko ng ganyang ugali. Kumain na ba kayo? Sabay tayong kumain kung hindi pa," sabi niya. Sinalubong ni Lucas ng makahulugang tingin ang isa sa mga executive. Nagmamadaling umalis ang executive para kumuha ng pagkain para sa kanila. Hindi nagtagal ay umupo na silang tatlo. Ang maliit na mesa ay inookupahan ng 6 na tao. Medyo masigla ang kapaligiran habang ang lahat ay nagsisiksikan. "Sinabi sa akin ng aking ama ang tungkol sa mga surveillance camera. Alam ba ninyong lahat ang tungkol dito?" tanong ni Jasper. Tumanggo si Lucas at sinabing, "Oo, si Chairman Lane ang nag-propose ng ideyang ito sa amin." Pagkatapos mag-imbestiga at gumawa ng mga paghahambing sa pagitan ng footage, wala kaming nakitang kainahinala. Kung hindi ito isang supernatural na kaganapan, sigurado ako na mayroong isang snitch sa atin, sabi ni Jasper sa isang matatag na tono. "Kahit kailan, hindi ako naniniwala sa multo. Magsisimula ang aming pagsisiyasat sa mga panloob na kawani ng pabrika." Napatingin si Jasper kay Lucas habang nagsasalita, "Mas pamilyar ka sa mga trabahador dito. Ilista ang ilang mga sospek at dahan-daang isagawa ang imbestigasyon. Hanggat nagawa ng taong iyon, may maiiwan na ebidensya. Tingnan ang mga tao na nasa pabrika at ang mga wala roon noong gabi ng insidente. Kahit sino ay maaaring maging salarin. Huwag mong patawarin ang sinuman. Gayunpaman, tandaan na hindi ka dapat magdulot ng panik. Ang pabrika ay nawalan ng isang malaking order, kaya ang lahat ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Sa makatuwid, kailangan mong isagawa ang pagsisiyasat ng walang nakakaalam." Mahigpit na tumanggo si Lucas matapos marinig ang sinabi nito. "Sige, naiintindihan ko, Mr. Lane," sabi niya. Tumingin si Jasper kay Charlie at tumawa. "Relax, Dad. Ito ay hindi isang malaking isyu. Ang lahat ay magiging malinaw sa lalong madaling panahon. Ayos lang basta iwasan natin ang mga katulad na insidente na mangyari sa hinaharap," aniya.
Bakit ba ang bastos ng mga taong ito? Hindi ba sila nagkasala sa paggamit ng ganitong malilim na paraan para magplano laban sa atin? Naiinis na tanong ni Charlie. Ang pagkakasala ay walang halaga kumpara sa mga pakinabang na dulot ng kayamanan. Maraming tao ang nagtatapon ng kanilang konsensya matagal na ang nakalipas, sabi ni Jasper. Si Lane, Chairman Lane at Madam Lane ay sinusubaybayan ang linya ng produksyon sa loob ng ilang araw kamakailan lamang dahil sa utos na iyon. Nagbigay sila ng maraming pagsisikap. Galit kaming lahat ngayon na may nangyaring ganito. Kailangan nating mahanap ang tunay na salarin. Agad na bulalas ni Lucas. Itay, Nay, bagamat mahalaga ang iyong trabaho sa paggawaan ng barko, ang iyong kalusugan ang dapat na iyong pangunahing prioridad. Huwag magpagod sa isang maliit na isyo tulad nito. That would be real trouble, sabi ni Jasper sa tonong nag-aalala. Natawa si Sally at sinabing, kamakailan lang, kami ng iyong ama ay gumugugol ng oras sa isang kasiyasyang paraan. Ngayon na mayroon kaming isang bagay na dapat gawin, pakiramdam namin ay mas masigla kaysa dati. Hindi na kami nahihirapang makatulog sa gabi. Buti na lang busy kami ngayon. Huwag kang mag-alala. Nakangiting tumango si Jasper. Bagamat nagpatuloy si Jasper sa pakikipag-chat tungkol sa ilang mga casual na paksa sa kanila, nakaramdam pa rin siya ng labis na pagkabalisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 955. Wala talagang pakialam si Jasper sa shipyard. Hindi sulit ang paglalaan ng napakaraming pagsisikap niya sa negosyong ito. Personal lang siyang lumapit para hawakan ang isyong ito dahil ayaw niyang makaapekto ito sa emosyon ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, mula sa paraan ng pag-uugali ng kanyang mga magulang ngayon, tila kailangan niyang lutisin ang problemang ito sa abot ng kanyang makakaya. Kung hindi, sila ay may sakit sa pag-aalala. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik sina Charlie at Sally para magpahinga. Samantala, pinag-usapan naman nina Jasper at Lucas ang mga pamamaraan ng investigasyon na isasagawa upang malaman kung sino ang snitch. Nang matapos iyon, umalis si Lucas upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho samantalang sabay na umalis sina Jasper at Julian sa shipyard. Nagplano sila laban sa amin nang hindi namin inaasahan. Hindi namin alam kung ano ang eksaktong nangyari. Hindi magiging madaling malaman ang katotohanan sa loob lamang ng ilang araw. Minasahe ni Jasper ang kanyang mga templo sa loob ng sasakyan. Sumakit ang ulo niya. Mabagal kang makapag-imbestiga kung wala kang malalaman sa loob ng ilang araw, Jasper. There's no need to pressure yourself, sabi ni Julian habang nagmamaneho ng sasakyan. Bumantong hininga si Jasper at sinabing, wala akong gaanong oras dito. Habang kausap niya si Julian, napansin ni Jasper ang isang figure sa labas ng bintana ng sasakyan na mabilis na humandal sa kalsada. Julian, ihinto mo ang sasakyan. Sabay sigaw niya. Dumating ang Bentley sa isang emergency stop sa gilid ng kalsada. Sa isang maikling distansya mula sa kotse, isang malaking eksena ang nagaganap sa pasukan ng isang high-end na residential area. Isang lalaki na nagtutulak ng baby stroller at may dalang maraming gulay na may apron na nakapulupot sa kanyang baywang ay sinampal ng isang mamahaling damit na babae sa publiko. Greg Costa, ano ang sinabi ko sa iyo kagabi? Gusto kong uminom ng matamis na gatas, ngunit binili mo ako ng purong gatas. Sinasadya mo ba para wala akong gana uminom? Ikaw ba? Saway ng babae kay Greg sa matinis na boses habang sinasampal siya. Itinaas ni Greg ang braso para harangin ang kamay ng babae. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumanti sa kanya. Pasimpleng paliwanag nito sa kanya sa matigas na boses. Sobrang pagod ko kagabi. Hindi maganda ang pakiramdam ng anak namin nitong mga ilang araw. Ilang beses siyang nagigising tuwing gabi. Halos isang linggo na akong walang tulog ng maayos. Na-misunderstood mo ako. Huwag mo na akong patulan. Maraming nanonood. Ang daming nanonood. Sigaw ng babae sa matinis na boses. Ngumisi siya at sinabing, mabuti kung ganoon. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kakawalang kwenta. Isa ka lang basura na umaasa sa babae para sa pera. Ako ang nagbabayad ng iyong mga gastusin sa pamumuhay at ikaw ay nakatira sa aking bahay. Hindi ba pwedeng sampilan kita ng ilang beses ha? Tila sanay na si Greg sa mga mapanokso at mapanoksong titig na nakadirekta sa kanya. Bibili ako ng matamis na gatas para sa iyo ngayon,
Sabi niya na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo na kailangang pumunta kahit saan ngayon. Sigaw ng babae, itinaas ang kanyang kamay at muling hinampas sa mukha. Aalis ako ngayon, at sinasabi mo sa akin na bibili ka ngayon. Sinasadya mo bang gumawa ng gulo? Tanong niya. Bakit tulala ka dyan? Umuwi at gawin ang mga gawain ng sabay-sabay. Tandaan na kailangan mong hugasan ang aking mga damit. Kapag nalaman kong sinira mo ang alinmang damit ko, bugbugin kita hanggang mamatay. Basura ka lang na nabubuhay sa pera ng babae niya. Scram. Nang matapos siyang sigawan ng magandang babae, naglakad siya patungo sa isang pulang sports car. Samantala, napabuntong hininga naman si Greg na may bahid na bakas sa mukha dahil sa paulit-ulit na pagsampal. Hinikayat niya ang sanggol sa stroller na umiiyak dahil sa takot sa lahat ng kaguluhan. Pagkatapos ay tahimik na bumalik si Greg sa residential area. Greg. Maya-maya pa'y umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. May bahid ng hindi makapaniwala ang boses niya. Natigilan si Greg nang marinig ang boses nito. Gulat na gulat siyang napalingon kay Jasper na nakatayo sa di kalayuan sa kanya. Sumigaw siya ng malakas, "Jasp!